Tinulungan ko ang kapitan na asikasuhin ang palaisdaan ng mga pagong. 3 gabi akong nagpuyat, para mailigtas ang mga iyon na nagkakahalaga ng 3 milyong pisong mga dekalidad na pagong. Sa handaan ng pagdiriwang, hindi man lang niya ako pinaupo sa mesa. Inutusan lang niya ang accountant na bigyan ako ng 500 pisong bonus para sa pista. Tapos, bigla na lang niyang ipinasok ang anak niyang bagong graduate, para palitan ako sa pwesto ko. Sabi niya, sa kanya raw ang palaisdaan. Siya raw ang bumili ng mga itlog ng pagong. At tagapakain lang daw ako. Wala raw akong espesyal na kasanayan. Ngumiti lang ako. Pinunasan ng putik sa mga kamay ko. Tumalikod at pumunta sa opisina ng barangay para pirmahan. Yung kung sino man. Ang naluluging hukay ng tubig sa Weihukeng. Akala niya nabaliw na ako. Pero hindi niya alam. Hawak ko ang sikreto. Para makabawi at baligtarin ang sitwasyon. Bamuka ang bibig ng accountant. Kumuha ng sobra mula sa bulsa niya. At inabot kay Linye. Linye. Ito ang bonus mo mula sa kapitan para sa pista. Kunin mo na. Kinuha ni Linye ang sobra. Napakagaan. Halos walang laman. Pagkabukas niya, 5 gusot na 100 pisong papel. Accountant Zhang, nailigtas ang 3 milyong halaga ng mga pagong. Nandyan ang buong taong kita ng Luokshakan. Sa sandaling ito, lumabas si Zhao Gang na nakaakbay sa isang magandang babaeng taga-syudad. Puno ng pangungutya ang mukha. Linye. Malaki na ang 500. Isa ka lang namang tagapakain. Isang hamak na bantay sa gabi. Feeling mo naman bayani ka na. Kung hindi ka binigyan ng trabaho ng tatay ko, naghuhukay ka pa rin sana ng makakain mo sa lupa. Tumingala si Linye. Napakalamig ng kanyang kalmadong tingin. Ang usapan natin noong una, kapag nailigtas ko ang mga ito, bibigyan niyo po ako ng 5% na porsyento. 150,000 po iyon. Lumabas si Zhao Fugi hawak ang isang baso ng alak. Malakas ang boses. Sinasadya para marinig ng lahat ng bisita. Linye. Matuto kang tumano ng utang na loob. Sino ba ang bumili ng mga pagong? Kaninong palaisdaan ba ito? Kung wala ang palaisdaan ko, saan mo gagamitin yung lakas mo? Bumalik na si Zhao Gang para pumalit. Isa siyang magaling na estudyante mula sa agricultural school ng probinsya. Siyentipikong pamamaraan ang gamit niya. Yang mga makalumang diskarte mo. Walang kwenta at walang silbi. Dapat matagal na yang ibinasura. Nagtawanan ng mga bisita. May mga sumang ayon pa. Tama nga naman. Linye. Pinakain ka na nga ng kapitan. Dapat alam mo ang lugar mo. Isa ka lang trabahador. Gusto mo pang makihati sa pera ng boss mo. Masyado kang ambisyoso. Hindi umimik si Linye. Tumayo siya. Pinagpayga ng putik sa kanyang pantalon. Kinuha ang 500 piso. Maingat na itinupi at ibinulsa. Sige po, Kapitan Zhao. Mula po sa araw na ito. Ayoko na. Ang ginastos ko sa gamot sa loob ng 3 taon. Kahit ituring niyo pa akong aso. Ngumisi si Zhao Gang. Kung ayaw mo, edi wag. Lumayas ka. Bukas na bukas bibili ako ng automated feeder. Kahit wala kang bubok na itlog ka, palalakihin ko pa rin ang negosyong ito. Hindi man lang huminto si Linye kahit isang segundo. Tumalikod siya at umalis. Pero hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa opisina ng kapitan. Kalahating oras ang lumipas. Tiningnan ni Kapitan Chen ang kontrata sa kanyang kamay. Nakakunot ang noo. Linye, nababaliw ka na ba? Gusto mong upahan ang Weihukeng sa kanluran? Mabaho ang tubig doon. Puro burek at basurang industriyal ang ilalim. Sinong mag-aalaga doon na hindi malulugi? Linye, ang 5,000 upa na ito, ay ang buong ipon mo na. Kapitan Chen, napirmahan na ang kontrata. Gusto ko ang hukay na iyon. Palubog na ang araw. Nakatayo si Linye sa tabi ng maitim na lawa na umaalingasaw sa lanza. Napapaligiran ng matataas na damo. Zhao Fugi. Zhao Gang. Akala niyo po wala akong kakayahan. Pues, ipapakita ko sa inyo kung ano ang totoong mahika. Umiwas si Linye sa mga tao, at kinapa ang kanyang dibdib. Ang pamanang berdeng palawit na iyon, sa ilalim ng palubog na araw, ay naglabas ng mahinang kislap na halos hindi mapansin. Mag-isang nakaupo si Linye sa tabi ng lawa, sa loob ng isang inabandonang kubo. Kumulo ang kanyang sikmura, para maprotektahan ang palaisdaan ng turtle. 3 gabi siyang walang tulog, walang kain at inom. At ngayon lang, ibinigay niya ang naipon niya. Sa loob ng ilang taon para sa upa. Ngayon, sa buong katawan niya, ang natitira na lang ay ang 500, na ibinigay ni Zhao Fugi na parang namam-alamos. Walang kakayahan. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Linye. Hindi namamalayang napakuyom ang kanyang kamao. Bumaon ang matutulis niyang kuko sa kanyang palad. Isang patak ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang. Napahid sa kanyang dibdib. Sa berdeng palawit na lagi niyang suot, ZZZZT.
Bigla, naglabas ang palawit ng isang nakakabulag na berdeng liwanag na siya lang ang nakakakita. Nasilaw si Linye, at biglang nagbago ang paligid. Nawala ang mabahong lawa. Ang pumalit dito ay isang kakaibang espasyo na may 10 metro kwadrado lang. Sa gitna ng espasyo, may isang sinaunang bukal na kasing laki ng palad. Tuyo ang bukal, pero sa pinakailalim, tahimik na nakalutang ang isang patak ng berdeng likido na umaapaw sa buhay. Biglang pumasok sa isip ni Linye ang isang sinaunang alaala. Espasyo ng espiritual na bukal. Isang patak ng espiritual na likido. Kayang linisin ang daan-daang lason. Linisin ang katawan. At kaya pang baguhin ang genes ng mga yamang tubig. Mabilis na tumibok ang puso ni Linye. 3 taon siyang nagtrabaho sa palaisdaan ng turtle. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang kalidad ng tubig sa mga yamang tubig. Ano ang ibig sabihin nito? Kung talagang mahiwaga ang likidong ito, huwag nang pag-usapan ang Weihukeng. Kahit na ito'y isang Poso Negro. Kaya rin itong magpalaki ng gintong dragon. Nagkaroon siya ng ideya, at lumabas mula sa espasyo. Ang patak ng esmeraldang likido, ay lumitaw sa dulo ng kanyang daliri, tulad ng isang purong, esmeralda, buhay man o patay. Dito na magkakaalaman, walang pag-aalinlangan si Linye, at ipinitik ang patak ng likido. Sa madilim na Weihukeng, tik-tak, isang napakahinang tunog ng pagpatak sa tubig ang umalingaw-ngaw. Sa susunod na segundo, isang himala ang nangyari. Ang dating patay at walang buhay, na ibabaw ng tubig na parang malapot na tinta, ay biglang kumulo ng matindi. Ang mga basurang industriyal sa ilalim ng tubig, at ang mga nabubulok na halamang tubig na naipon sa paglipas ng mga taon, ay tila nakatagpo ng nakakatakot na panlinis sa mundo, at nagsimulang mabilis na mabulok, kasabay ng isang mahinang, puting usok na umaangat. Ang nakakasulasok na baho, ay nawala sa bilis na nakikita ng mata. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang 10 ektaryang Weihukeng, ay naging napakalinaw ng tubig hanggang sa ilalim. Kahit sa ilalim ng liwanag ng buwan, makikita ang pinong dilaw na buhangin sa ilalim. Sumalok siya ng isang dakot na tubig. Hindi lamang walang anumang kakaibang amoy, kundi mayroon pang nakakapreskong tamis. Tagumpay. Zhao Fugi, Zhao Gang. Kahit sa panaginip hindi nyo ito maiisip, no? Ang basurang hukay at nakal-alasong tubig sa paningin ninyo, ngayon ay naging pinakamagandang lugar sa mundo. Kruo, ang kanyang tiyan muli, ay tumunog ng walang hiya. Kinapa ni Linye ang kanyang bulsa. Ang 500 piso sa loob. Ito ang kanyang gagamitin bukas sa bayan. Pambili ng mga semilya ng isda, kahit 1 sentimo ay hindi pwedeng galawin. Sa pasukan ng Nayon, ang maliit na tindahan ng Pamilya Su. Ito ang nag-iisang lugar sa buong Nayon, na may ilaw pa. Itinulak ni Linye ang pinto at pumasok. Sa likod ng counter, isang simpleng manamit, na naka-ponytail na batang babae ang gumagamit ng malabong ilaw para magkwenta. Siya ay si Su Qingqing, mag-isang nag-aalaga sa kanyang paralitikong ama sa kama. Napakahirap ng kanilang buhay, ngunit sa kanyang mga buto ay makikita ang katigasan ng ulo na hindi sumusuko. Inangat ni Su Qingqing ang kanyang ulo. Nang makita ang pagod na hitsura ni Linye, siya ay natigilan. Kuya Lin, bakit ganyan ang hitsura mo? Lahat ng kilalang tao sa Nayon ay pumunta na sa pamilya Zhao para kumain ng masarap. Siya lang, dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya, ay palaging isinasantabi, kaya hindi siya sumali sa kasiyahan. Ngumiti ng mapait si Linye. Qingqing, pwede bang umutang ng 2 tuyong tinapay? Kapag nakabawi na ako, babalik ko sa'yo pati tubo. Medyo namula ang mga mata ni Su Qingqing. Mabilis kumalat ang chismis sa Nayon. Nabalitaan na niya na si Linye ay pinalayas ni Zhao Fugi, at kinuha pa ang Weihukeng. Hindi siya kumuha ng tuyong tinapay. Sa halip ay pumunta siya sa kusina. Hindi nagtagal, naglabas siya ng isang malaking mangkok ng mainit na pansit na may nakapatong na 2 gininto ang pritong itlog. Naglabas din siya ng isang bote ng gamot at inabot ito sa kamay ni Linye. Kuya Lin, alam kong nahihirapan ka. Libre na itong pansit, kainin mo na. May sugat ka sa kamay. Lagyan mo ng gamot pagkatapos mong kumain. Walang hiya talaga ang mag-amang Zhao. Pero huwag ka sanang sumuko. Lason ang tubig sa hukay na iyon. Kahit damo ay hindi mabubuhay. Bakit ba hindi mo man lang inaalagaan ang sarili mo? Hawak ni Linye ang mangkok ng pansit. Lumabo ang kanyang mga mata dahil sa init. Madaling magdagdag ng palamuti, pero mahirap tumulong sa oras ng pangangailangan. Nang siya ay tinatapakan ng buong Nayon, tanging ang babaeng ito na pareho niyang sawi, ang nagbigay sa kanya ng mainit na pagkain. Qingqing, naniniwala ka ba sa akin? Hindi ako tanga. Ang hukay na iyon, para sa iba ay sumpa, pero para sa akin, ito ay isang kaban ng yaman. Sa loob ng kalahating buwan, hindi ko lang babayaran ang lahat ng utang ko sa iyo.
Sisiguraduhin ko rin na ikaw at ang tatay mo ay magkakaroon ng magandang buhay. Inisip na lang ni Su Qingqing na nagsasalita siya ng walang sense dahil sa stress. Napailing na lang siya, pero hindi na niya ito kinontra. Sige na, kumain ka na. Mayroon pa sa kaldero kung kulang pa. Pupunta ka ba sa bayan bukas? Sakto, kukuha rin ako ng mga paninda bukas. Sumabay ka na sa tricycle ko. Nilunok ni Linye ang huling higop ng sabaw, at mariing tumango. Sige, bukas ng maaga, mamimili tayo sa bayan. Handa na ang lahat, pagkakataon na lang ang hinihintay. Malinis na ang tubig sa Weihukeng. Bukas, gagamitin niya ang ibinigay ni Zhao Fugi, na nakakahiyang 500 piso, para simulan ang kanyang paghihiganti. Nakasakay si Linye sa lumang tricycle ni Su Qingqing, at nakarating sa pinakasulok ng palengke. Ang mga tinda rito ay sobrang pangit, mga patapon na at halos mamatay na. Ang matabang boss ng seafood ay gumagamit ng net para manguha ng isda. Nang makita niyang lumapit si Linye, naiinis siyang kumaway. Alis, alis, huwag kang hamarang. Hindi mo ba nakikitang patay na ang mga ito? Ang mga bulok na isda at hipon na ito ay pwede na lang itapon sa basurahan. Pero biglang nagliwanag ang mga mata ni Linye. Itinuro niya ang malalaking palanggana. Boss, itong mga naghihingalong isda at hito, pati na rin ang basket ng mga patay na alimango. Bibilhin ko na lahat, 500. Deal ba o hindi? Natulala ang boss. Tiningnan si Linye na parang isang tanga. May sira ba ang ulo mo? Bibili ka ng mga basurang isda sa halagang 500. Mabubulok lang yan pag uwi mo. Sige, sige, sige. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang napakalaking tanga. Bihirang makakita ng ganitong uto-uto. Sa 500, hakutin mo na lahat. Kahit itong mga sirang plastik na balde, ibibigay ko na sayo. Nakatayo sa tabi si Su Qingqing, at marahang hinayla ang laylayan ng damit ni Linye. Lin, namumuti na ang mga isdang ito. Kahit itapon sa tubig, hindi tatagal ng kalahating araw. Ang 500 ito, ay ang huli nating puhunan. Lumingon si Linye at ngumiti sa kanya. Qingqing, hindi sila kayang buhayin ng iba, pero kaya ko. Manood ka na lang at mag-abang ng magandang mangyayari. Tanghali, sa kanluran ng nayon, sa Weihukeng. Tirik na tirik ang araw. Kinuha ni Linye ang malalaking balde ng mga naghihingalong isda, at ibinuhos lahat sa lawa. Tinitingnan ng mga nakatihayang, naghihingalong isda at hipon, na walang lakas na nagpupumiglas sa ibabaw ng tubig. Ngumisi si Linye, at agad na kinanekta ang kwintas na jade sa kanyang dibdib. Mahiwagang bukal. Ikaw na ang bahala. Ang ikalawang patak ng berdeng likido ay tahimik niyang ipinitik sa tubig. Muling nangyari ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Ang mga isdang kanina'y walang buhay. Nang madikit sa tubig na may mahiwagang likido, ay biglang nanginag ang buong katawan. Ang mga nakabalot sa kanilang kaliskis na puting bitik ay agad na naglaho. Ang mga matang kanina'y mapupungay, ay biglang nagningning sa sobrang sigla. Splash! Isang isdang tumitimbang ng 2 libra. Ang biglang pamitik ng buntot, at tumalon ng kalahating metro mula sa tubig, sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga kaliskis nito ay bahagyang kuminang, ng kulay ginto. Kasunod nito, ang buong Weihukeng, ay tila kumulo sa sigla. Ang mga igat ay parang maliliit na itim na dragon. Sa malinaw na ilalim ng lawa, baliw na lumalangoy at lumalaki. Ang mga alimango naman, ay iwinawas-iwas ang kanilang malalaking sipit. Matako na nilalamon ng enerhiya sa tubig. Hindi lang nakakagaling ng sakit ang likido, nakakapagpabilis din ito ng paglaki. 3 araw. Kailangan ko lang ng 3 araw. Ang lugar na ito ay magiging minahan ko ng ginto. Makalipas ang 3 araw, isang bagong pick-up truck, ang mayabang na pumarada sa tabi ng Weihukeng, na nagpaangat ng alikabok. Si Zhao Gang, suot ang mga sikat na brand, at nakasalamin, ay may kasunod na ilang tambay sa nayon. Hindi ba't ito ang eksperto natin sa isdaan na si Linye? Nabalitaan kong inubos mo ang lahat ng pera mo, para bumili ng mga basurang isda sa bayan, at itinapon sa patay na loang ito. Haha, anong plano mo? Ipinagkatiwala sa iyo ng komite ang loang ito. Gagawin mo bang imbakan ng tae ito? Nagtawanan din ng malakas ang mga tambay. Boss Gang, siguradong nasiraan na ng bait ang lokong yan dahil inagaw mo ang pwesto niya. Nabaliw na yata sa sobrang stress. Linye, kung umabot ang baho nito sa nayon, hahanapin ka talaga ng komite para magtuos. Papalayasin ka sa nayon. Zhao Gang, yung automated machine sa palaisdaan mo ng turtle, ayos na ba? Imbes na bantayan mo sa bahay, anong ginagawa mo rito at nanggugulo? Nataman sa patotsyada si Zhao Gang. Biglang hinubad ang sunglasses niya.
Nitong mga nakaraang araw kasi, dahil palpak ang pagpapakain ng makina, namatay ang mahigit 10 turtle niya. Ako ngayon, nandito ako ngayon para sabihin sa'yo na itong basurang hukay mo ay nakakasira sa imahe ng nayon. Pumayag na ang komite. Bukas na bukas magdadala ako ng bulldozer para tabunan ng hukay na to. Ngumiti lang si Linye. Hindi na siya nakipagtalo kay Zhao Gang. Sa halip ay tumalikod siya. At ang hawak niyang, malaki at matibay na lambat, ay malakas na isinawsaw sa napakalinaw na tubig ng hukay. Tatabyunan ng hukay. Baka hindi mo kayang tabunan to. Splash! Kasabay ng isang malakas na pagsabog ng tubig. Bumakat ang mga kalamnan sa braso ni Linye. At biglang hinayla ang lambat mula sa tubig. Sa loob ng malaking lambat, ay puno ng mga matataba at may mga kaliskis na kumikinang ng ginto. Mga dekalidad na grass carp. Ang mas nakakagulat ay ang laki nila. 3 araw pa lang ang nakakalipas. Nasa 2 kilo lang ang mga isdang ito. Pero ngayon, bawat isa ay umabot na sa 7 o 8 kilo. Bawat isa ay punong-puno ng enerhiya. At napakalakas. Muntik nang masira ang lambat. May ilang kasing laki ng palad ng matanda, na ang alig ay halos pumutok na sa tigas ng shell. Mga dekalidad na mutated hairy crabs. Ang nakakapit sa gilid ng lambat, ang nakakainsultong ngiti sa mukha ni Zhao Gang, ay biglang nawala. Ang ilang mga tambay ay mas lalong nagulat. Halos malaglag ang mga panga nila sa lupa, at panay ang kusot sa kanilang mga mata. Ay ito, grass carp ba to? Paanong magkakaroon ng gintong grass carp? Bakit hindi na mabaho ang tubig sa hukay na to? Sakto namang, isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa likod ng pickup truck. Isang nakasuot ng formal na suit, malaki ang tiyan na, middle-aged na lalaki, ang nagmamadaling bumaba. Siya ang may-ari ng pinakasosyal na Haitian restaurant sa bayan, si Boss Wang na mataba. Hindi man lang pinansin ni Boss Wang si Zhao Gang. Ang mga mata niya ay nakatitig lang sa mga isda sa lambat ni Linye. Nanginginig ang boses niya sa sobrang tuwa. Talagang dekalidad. Purong natural at wild-caught na golden back grass carp. 20 taon na ako sa industriya ng seafood. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaganda. Bata, lahat ng isda sa hukay mo, bibilhin ko na. Bibilhin ko ang grass carp ng 100 kada kilo. Pipirma tayo ng kontrata ngayon din. Nang marinig ang presyong ito, pakiramdam ni Zhao Gang sa kanyang isipan ay parang may sumabog na kulog, at napayugyog ang buong katawan niya. 100 kada kilo para sa grass carp. Mas mahal pa to kaysa sa mga pagong nila ah. Kinuha ni Linye ang mabigat na lambat, at inihagis ito sa pampang. Nakangisi siyang tumingin kay Zhao Gang na kasing putla ng papel ang mukha. Technician Zhao po. Kakasabi niyo lang po, na magdadala kayo ng bulldozer bukas, para tabunan ng hukay ko po. Dali, kunin niyo ang electronic scale. Bilisan niyo, huwag kayong mag-aksaya ng oras. Dahan-dahan lang. Huwag niyong sasaktan ang mga kaliskis ng golden grass carp na to. Ito ang pinakamataas na kalidad na pwedeng maging kayamanan ng ating restaurant. Nagmamadaling. Inilabas ng driver ang malaking timangan mula sa likod ng sasakyan. Isa-isang inilagay ang mga matatabang mutated grass carp sa ibabaw nito. Baliw na tumaas ang pointer ng timangan. Tiningnan ng driver ang mga numero, at napalunok ng malalim. Boss, ang grass carp ay may kabuuang 250 kilo, at 50 piraso ng hairy crabs. Lahat ay pinakamataba at pinakamataas na kalidad. Hinampes ni Fatty Wang ang kanyang hita, at diretsyong binuksan ang zipper ng kanyang bag. Yung grass carp, sa halagang 100 kada kilo. Kwentahin natin sa 100, 21,000. Yung mga alimango, 50 piraso. Sa halagang 200 bawat isa, 10,000. Kabuuan ay 32,000 piso. Walang pag-aalinlangang kumuha si Fatty Wang sa bag ng mahigit 30,000 pisong cash. Ang mga bagong pulang pera ay nakakasilaw sa pula sa ilalim ng araw. Isiniksik niya ang pera sa kamay ni Linye, at mahigpit na hinawakan ng kamay nito. Ito ang deposito at bayad sa isda. Mula ngayon, lahat ng huli sa hukay mo ay eksklusibong bibilhin ng Haitian restaurant ko. Siguradong masisiyahan ka sa presyo. Kung sino man ang maglakas loob na agawin ito sa'yo, ay pinuputol ang kabuhayan ko, ni Fatty Wang. Ang mga mata ni Zhao Gang sa tabi ay halos lumuwa na. 32,000. Siya na tinatawag na top student. Ang itinalagang technician ng brigada ay 5,000 lang ang sweldo kada buwan. Ginamit ni Linye ang 500 para bumili ng mga basurang isda. Itinapon sa lugar na kahit aso ay hindi papansinin. Sa mabahong hukay na ito sa loob ng 3 araw, at kumita agad ng mahigit 30,000. Tinitimbang ni Linye ang makapal na pera sa kamay niya. Technician Zhao po, hindi ba't kakasabi niyo lang po, natatawag kayo ng bulldozer sa nayon? Natawag niyo na po ba ang bulldozer? Heto po ang 10,000.
Tanggapin niyo po bilang tulong ko sa panggasolina ng bulldozer niyo. Sige na po, tumawag na kayo ng sasakyan. Namutla at nang itim ang mukha ni Zhaogang. Nanginginig ang buong katawan na parang isang payaso. Nagkatinginan din ang mga tambay. At ni hindi makapaglabas ng kahit anong tunog. Tunay na pera yon. Mahigit 30,000. Sila, sa loob ng isang taon, ay hindi makakakita ng ganyan kalaking pera. Lin Ye, huwag kang masyadong mayabang. Sinwerte ka lang talaga ng sobra. Siguro sa ilalim ng hukay na to, ay may nakatago na talagang mga ligaw na isda. Magkano lang ba ang kikitain sa pagbebenta ng isda, doon sa palaisdaan ko ng mga pagong? Pero ang 3 milyong halaga ng premium na soft-shelled turtle. Kapag naibenta ko na to, yang kakarampot mong pera, hindi man lang sapat para maging tagapunas ng sapatos ko. Nanggigil si Zhaogang, nag-iwan ng masamang salita, at nagkukumahog na pumasok sa kanyang pickup truck. Pinaharurot ang sasakyan at duwag na tumakas. Pinanood ni Lin Ye, ang alikabok na iniwan ng pickup truck. May bakas ng pangungot siya sa kanyang mga mata. 3 milyong halaga ng turtle. Zhaogang, sa kakayahan mong yan, malapit mo nang malaman kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Makalipas ang kalahating oras, sa opisina ng kapitan ng barangay, bang, inilapag ni Lin Ye ang makapal, nabungkos ng pera sa mesa ni Kapitan Chen. Tito Chen, heto po ang 4,500. Bayad po para sa isang taong upo ng Wei Hukeng. Kumpleto na po yan. Kaya epektibo na po ang kontrata ngayon. Ang palaisdaang ito ay sa akin na po. Tiningnan ni Chen ang pera sa mesa, at tiningnan si Lin Ye. Halos malaglag ang panga niya. Lin Ye, saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Wala ka namang ginawang ilegal, di ba? Malinis po ang pagkakakita ko niyan. Tito Chen, mula ngayon, ang lupain sa kanluran, bukod sa akin. Wala nang ibang pwedeng gumalaw. Pagkasabi nito, tumalikod si Lin Ye at naglakad palayo. Iniwang tulala si Chen, sa bungad ng nayon, sa maliit na tindahan ng pamilya Su. Tirik na tirik ang araw. Walang masyadong tao sa tindahan. Kasalukuyang gumagamit si Su Qingqing ng lumang tuwalya, para panasan ang mukha ng kanyang paralisadong ama. Puno ng pawis ang kanyang noo. Nang makarinig ng mga yabag, lumingon siya, at nakita si Lin Ye na naglalakad papasok. Agad nitong inilapag ang 2,000 sa ibabaw ng salamin na estante. Kuya Lin, para saan ito? Kumuha si Lin Ye ng malamig na soda. Binuksan ito at uminom. May malambot na tingin sa kanyang mga mata. Ching, sabi ko sayo, babayaran kita kasama ang tubo sa loob ng kalahating buwan. Heto ang 2,000, bayad sa noodles at gamot kagabi, at sa mga utang ko. Ang sukli, ibilis mo ng masustansyang pagkain si Tito. Mabilis na kumaway si Su Qingqing bilang pagtanggi. Namumula ang mukha sa pag-aalala. Hindi pwede. Hindi naman ganyan kalaki ang utang mo. Sapat na ang 100. Kailangan mo pang mamuhunan sa Wei Hukeng. Saan mo ba nakuha ang pera? Hindi na nagpaliwanag si Lin Ye, at ipinilit ang pera sa kanyang kamay. Ang unang batch ng isda sa palaisdaan ay naibenta ko na. Kumita ako ng 30,000. Kailangan mong tanggapin ang perang ito. Kung wala ang noodles mo kagabi, hindi makakaraos si Lin Ye. Isa pa, huwag mo nang gamitin ang sira mong tricycle. Magsara ka na ngayong hapon. Sumama ka sa akin sa bayan. Bibili ako ng bagong tricycle pang agrikultura. Magagamit natin ito para sa pagkuha at pag-deliver ng mga gamit. Habang nakatingin sa mga determinadong mata ni Lin Ye, hawak ni Su Qingqing ang 2,000. Agad na namula ang kanyang mga mata. May umapaw sa kanyang puso. Nakakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Sa kabilang banda, sa palaisdaan ng mga Zhao, sinipa ni Zhaogang ang plastik na timba sa gilid, parang isang nakakulong na hayop, na palakad-lakad sa pampang. 30,000. Isang hamak na magsasaka ng isda. Paano siya nakakuha ng 30,000 sa isang huli? Namumula ang kanyang mga mata. Ang inggit ay parang makamandag na ahas, na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Nang biglang, isang lalaking may dalang van, na nagbebenta ng patuka, ang lumapit. Boss Zhao, namumroblema pa rin ba kayo sa mabagal na paglaki ng mga pagong? Tingnan nyo itong bagong patuka ko. May halo itong espesyal na pampalaki. Ay pakin nyo lang ito. Sigurado ang mga pagong nyo ay bibilis ang paglaki. Ang dating 3 buwan bago may benta. 1 buwan na lang, pwede na. Natigilan si Zhaogang. Pampalaki. Hindi ba bawal ang mga ganyan? Paano kung magkasakit sila? Nang maalala niya si Lin Ye na may hawak na 30,000. At ang mayabang nitong pagmumukha, ang isip ni Zhaogang ay tuluyan ng nabulag ng inggit. Kung kaya ni Lin Ye nabuhayin ang mga patay na isda, ako pa kaya na isang edukadong tao. Hindi ko ba kakayanin ng ilang pagong? Bigyan mo ako ng 50 sako. Ibuwas mo lahat sa makina. Dagdagan ang ipapakain. Gusto kong may benta ito sa loob ng 1 buwan. Tatalunin ko ang hampas lupang si Lin Ye na yan. Kasabay ng nakakabinging ingay ng makina.
Ang napakaraming patoka na may halong mumurahing hormone, na kulay madilim na pula, ay parang malakas na ulan, na bumuhos sa palaisdaan, sa ilalim ng tubig, ilang mga malulusog, at masisiglang pagong, matapos kainin ang mga patoka, ay unti-unting nagkaroon sa kanilang mga leeg, ng mga hindi normal, na kulay dugong betik, isang sakuna na sapat, para pabagsakin ang pamilya Zhao. Isang mapanirang bagyo, ang nagsimula na, mabilis na binilang ni Linye, ang 8,000 at inabot sa boss. Lumingon siya sa nakatayo sa gilid, kay Su Qingqing na nagniningning ang mga mata. Qingqing, sakay na. Mula ngayon, kapag pupunta tayo sa bayan para kumuha ng paninda, hindi ko na kailangang gamitin ang luma mong tricycle na laging nasisiraan ng kadena. Hinaplos ni Su Qingqing ang bagong pintura ng sasakyan. Medyo nahihiya, pero hindi maitago ang ngiti sa kanyang mga mata. Kuya Lin, ang ganda ng sasakyang ito. Kaso, kakapera mo pa lang. Ang bilis mo namang gumastos. Kailangan pa nating bumili ng mga isda para sa palaisdaan. Sumakay si Linye sa upuan ng driver, at sanay na pinaandar ang makina. Umuungal ng malakas ang makina. Huwag kang mag-alala, ang natitirang pera, sapat na para makabili ng bundok ng ginto. Tara, punta tayo sa palengke ng mga isda, ang pinakamalaki sa buong bayan. Na-breed ang base ng mga isda, hindi na tiningnan ni Linye ang mga nasa palengke, na pinakamabentang grass carp at karpa. Sa halip ay dumiretso siya sa sulok ng seksyon ng mga snakehead fish. Boss, tingnan mo tong mga snakehead fry. Ang mga ito ang hari ng katubigan. Kumakain ng laman, mabilis lumaki, at siksik ang laman, pero malakas kumain. Kaya hindi basta-basta inaalagaan ng marami. Tumango si Linye, at inilibot ang paningin sa palaisdaan. Snakehead fish ang gusto ko. Bigyan mo ako ng 50 piraso. Ng pinakamagandang klase ng snakehead fry. Yung pinakamasigla. Hindi lang yan. Lumingon si Linye at pumunta sa ornamental fish section. Piso isa lang ang mga nandito. Mga ordinaryo at murang maliliit na koi. Magkakahalo ang kulay. Walang kwentang eye display. Boss, itong pinakamurang maliit na koi. Ikuha mo ako ng 20 piraso. Gusto ko yung pulat puti at purong ginto. Hindi maintindihan ni Su Qingqing. Hinailan niya ang manggas nito. Kuya Lin, mababangis ang mga yun. Pagsasamahin mo ang snakehead at koi sa iisang hukay. Yung mga koi, baka kainin yun hanggang buto. Nagbayad si Linye ng 5,000 para sa balanse ng mga isda, at kinindatan si Su Qingqing. Qingqing, ecological balance ang hanap ko. Kailangang manghuli ng mga snakehead para maubos ang mga mahihinang isda na natira sa hukay. Tungkol naman sa mga gintong koi, hindi sila ipapakain sa mga snakehead. Sila ang magiging alas ko sa hinaharap. Sa tulong ng kapangyarihan ng mahiwagang bukal, alam na alam ni Linye, hindi lang nito kayang baguhin ang mga isda, bibigyan din sila nito ng halos nakakatakot na pag-angkin sa teritoryo at talino. Yung mga koi na yun, kung anong klaseng pagbabago ang mararanasan nila, kahit siya ay nasa sabik na makita. Pagsapit ng dapit hapon, sa Weihukeng, kinulayan ng papalubog na araw ng ginto ang tubig. Ang mga balde ng snakehead fry, at ang 20 murang, maliliit na koi ay ibinuhos ni Linye sa hukay. Mahiwagang bukal, ilabas mo, ang pangatlong patak ng berdeng likido. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Linye, ay saktong pamatak sa gitna ng tubig. BZZZT, ang hindi nakikitang enerhiya, ay mabilis na kumalat sa ilalim ng tubig. Ang mga snakehead fry nakakalagay lang, na noong una ay matamlay pa. Pagdampi ng mahiwagang likido, ay parang tinurukan ng adrenaline. Sa kanilang may itim na likod, dahan-daang lumitaw, ang mga linyang kulay ginto, ang dating kasing laki lang ng kuko. Nakatawan nila, sa bilis na nakikita ng mata, naging masigla, puno ng lakas at bilis. Para silang mga mamamatay tao sa ilalim ng tubig. Agad na sumisid sa ilalim, at nagsimulang linisin ang ilalim ng Weihukeng, mula sa mga itlog ng insekto at bulok na laman. Ang mas nakakagulat ay ang 20 koi na iyon. Hindi sila lumubog sa ilalim, kundi sikim na lumangoy sa gitnang bahagi, kung saan tumutulo ang espiritual na likido. Ang dating magulong kaliskis, ay parang pinapanday ng hindi nakikitang apoy. Isa sa kanila, isang maliit na koi na may pulang batik sa noo. Ang magkakahalong kulay sa katawan nito ay nagsimulang matanggal, at napalitan ng isang napakagandang, purong puting kulay na parang jade, at parang sariwang niebe, na may nakakasilaw na pulang korona. Sa ibabaw ng tubig, hindi malaman kung kailan, mula sa gilid ay tumubo, ang mga lunti ang dahon ng lotes. Ang buong Weihukeng, ngayon ay hindi lamang walang amoy, kundi naglalabas pa ng isang nakakapreskong halimuyak. Nakatayo si Su Qingqing sa pampang, nakatingin sa parang panaginip na ibabaw ng tubig. Tuluyang natulala, Kuya Lin, ang tubig na ito.
Para talagang nasa paraiso. Lumapit si Linye sa kanya, malalim na nakatingin, sa teritoryong ito na pag-aari niya. Ching ching, sinabi ko na, bibigyan kita ng magandang buhay. Simula pa lang ito. Kinaumagahan, sa palaisdaan ng mga pagong ng pamilya Zhao. Ang atmosfera ay parang sementeryo sa sobrang tahimik. Ang hangin ay puno ng isang masangsang na amoy ng patay na isda. Suot ni Zhao Gang ang kanyang bota. Ang mukha ay kasing puti ng papel. Nanginginig ang buong katawan na parang salon. Nakatitig siya sa ibabaw ng tubig. Nagkikiskisa ng kanyang mga ngipin. Paano nangyari ito? Ang dating kumikinang na ibabaw ng palaisdaan ng pagong. Ngayon ay siksikan na. Lumulutang ang malalaki at maliliit na pagong. Ang kanilang mga leeg ay namamaganang. Sobrang laki. Nagpapakita ng nakakatakot na madilim na pulang kulay. Naninigas ang mga paa. Nakatihayang nakalabas ang puting tiyan. Halatang patay na. Sakit na pulang leeg. At ito ay isang biglaang pagsiklab. Ito ay sa pag-aalaga ng pagong. Ang pinaka-nakamamatay na sakit. Kapag sumiklab, napakabilis makahawa. Ang dami ng namamatay ay umaabot sa 70%. Nanginginig na kinuha ni Zhao Gang ang kanyang cellphone. Baliw na tinatawagan ang numero ng nagbebenta ng patoka. Pasensya na. Ang numerong tinatawagan mo ay nakapatay. Manloloko. May problema ang batch na iyon ng hormone feed. Sa sobrang desperasyon, ibinagsak ni Zhao Gang ang cellphone. Nang malakas sa lupa, nanghina ang kanyang mga binti, at direktang lumuhod sa putik. Sa sandaling ito, isang Audi A6, ang biglang huminto sa gilid ng palaisdaan. Ang kapitan ng baryo na si Zhao Fugi, na may mapupulang mata ay bumaba ng sasakyan. Nakita ang buong palaisdaan na puno ng lumulutang na mga pagong. Biglang nagdilim ang paningin niya. Muntik na siyang atakihin sa puso at himatayin. Walang hiyang anak. Sumugod si Zhao Fugi, at binigyan siya ng isang malakas na sampal, na nagpatamba kay Zhao Gang sa lupa. Dumyugo pa ang gilid ng labi niya. 3 araw lang akong nawala para sa isang meeting. Yung 3 milyong halaga ng mga premium na softshell turtle ko. Bakit namatay lahat? Di ba magaling kang estudyante? Di ba sabi mo alam mo ang scientific farming? Hawak ni Zhao Gang ang kanyang pisngi. Pa, gusto ko lang naman na mabilis lumaki ang mga turtle. Kaya bumili ako ng special na gamot. Malay ko ba na mamamatay silang lahat? Hayop. Alam mo ba? Sa susunod na buwan, ang International Chamber of Commerce ay kukunin na ang mga produkto. Pumirma ako ng isang malaking kontrata. Kapag hindi natin naibigay ang mga top grade turtle na ito, 10 beses ang multa natin. 30 milyon. Makukulong tayong buong pamilya. Nang marinig ang 30 milyon at pagkakulong, tuluyang nawalan ng pag-asa si Zhao Gang. Pa, iligtas niyo ako. Ayokong makulong. Anong gagawin natin ngayon? Bilis, tumawag ka ng eksperto mula sa bayan. Napaupo na lang si Zhao Fugi sa lupa, nakatingin sa pond na puno ng mga patay na turtle. Parang tumanda siya ng 10 taon sa isang iglap. Eksperto. Ang ganitong malalang sakit na red membrane, kahit bumaba pa ang mga Diyos, hindi na nila may iligtas yan. Bigla, parang isang taong nalulunod si Zhao Fugi, na nakakita ng huling pag-asa. Bigla siyang napatingala. Linye. Ang batang hamak na si Linye, alam niya ang mga lokal na sikreto. Nang marinig ni Zhao Gang ang pangalang iyon, lalong pumangit ang mukha niya. Pa, kakikita lang niya ng 30,000 nitong nakaraang araw. Napakayabang niya. Binato pa niya ako ng pera. Paano siya babalik para tulungan tayo? Dati, nung nagkasakit ang pond na ito, siya ang nagpuyat ng 3 gabi para gamutin ito. Hanapin mo siya, pabalaykan mo siya agad. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Zhao Fugi. May dumaang kislap sa kanyang mga mata. Kislap na parang sa isang makamandag na ahas. Wala siyang magagawa kundi bumalik. Ang titulo ng lupa niya sa Weihukeng. Nakahold pa rin sa opisina ng baryo. Sumunod ka sa akin. Hanggat ako pa rin ang batas sa baryong ito. Susunod siya na parang isang masunerang aso. At babalik para magtrabaho sa akin. Ang mag-amang Zhao, dala ang kanilang mga masasamang plano. At desperadong kabaliwan, ay dumiretso sa kanlurang bahagi ng baryo. Isang napakasarap at matinding paghihiganti. Ang malapit ng magsimula, nakatayo si Linye sa gilid ng pampang. May hawak na espesyal na patuka sa kanyang kamay. Dahan-daang itinatapon ito sa tubig. Si Su Qingqing sa tabi niya ay tumutulong mag-ayos ng mga bagong bailang lambat, bakas sa kanyang mukha, ang matagal nang nawawalang masayang ngiti. Sa sandaling iyon, isang nakakabinging tunog ng preno ang bumasag sa katahimikan. Isang itim na Audi A6, ang mayabang na pumarada sa tabi ng pond. Mabilis na naglakad si Zhao Fugi papunta kay Linye. Linye, tigilan mo na ang pagpapakain sa mga walang kwentang isda mo. Mag-impake ka na agad. Sumama ka sa akin pabalik sa palaisdaan. Kapitan Zhao.
Lasing po ba kayo ng ganito kaaga? Nag-resign na po ako. Pinigilan ni Zhao Fugi ang kanyang galit. Tama na. Huwag ka nang mag-inarte. Alam kong noong handaan, sumama ang loob mo. Ganito na lang, tataasan ko ang sweldo mo. Bibigyan kita ng 5,000 kada buwan. Bumalik ka na agad sa palaisdaan ngayon. At gamutin mo ang mga pagong. Yung mga nangyari noon, kakalimutan ko na. Nang marinig ito, namutla sa galit si Su Qingqing. At hindi napigil ang sumingit. Kapitan Zhao, sobra na po kayong mang-api. Kapag kailangan nyo si Lin, tatawagin nyo siyang pabalik. Kapag hindi na kailangan, bibigyan nyo ng 500 na parang pulubi. Ngayon, ang palaisdaan ni Lin ay umaasenso na. Bakit siya babalik para magtrabaho sa inyo? Nagsasalita ang mga matatanda. Wala kang karapatang sumingit. Bata ka. Masamang. Tiningnan ni Zhao Fugi si Su Qingqing. Lumingon siya kay Lin Ye, na may halatang pagbabanta sa boses. Lin Ye, sasabihin ko sa iyo ang totoo. May kaunting problema ang palaisdaan ng pagong. Kailangan ng diskarte mo para masalba ito. Huwag kang magmamatigas kapag binibigyan ng pabor. Ang titulo ng Wei Hukeng na ito ay hawak pa rin ng opisina ng nayon. Isang salita ko lang. Babawihin agad ang lupang ito sa iyo. Kapag nangyari iyon, ang 30,000 puhunan mo ay magiging abo na lang. Sa wakas ay tumigil si Lin Ye. Sa kanyang ginagawa, humarap siya, tiningnan si Zhao Fugi, at ang kanyang mukhang matapang pero duwag. Sabay ngiti ng may malamig na pang-iinsulto. Kapitan Zhao, huli na po yata kayo sa balita. Kahapon ng hapon, binayaran ko na po ng buo ang 4,000 upa, kay Secretary Chen. May opisyal na tatak na po ang kontrata natin, at naipadala na sa munisipyo para maitala. Ngayon, pag-aari na po ng mga Lin ang lupang ito. Wala na po kayong say dito. Natigilan si Zhao Fugi. Hindi niya inasahang ganito kabilis kumilos si Lin Ye. Hindi pinansin ni Lin Ye ang pagkagulat ni Zhao Fugi. Sa halip ay dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa, at nag-play ng isang audio file, tungkol po sa sinasabi niyong taas sweldo, at pagbalik sa palaisdaan para manggamot. Kapitan Zhao, pakinggan niyo muna po ito, Lin Ye. Matuto kang tumano ng utang na loob. Sino ba ang bumili ng mga semilya ng pagong? Kanino ba ang palaisdaan? Kung wala ang palaisdaan ko, saan mo gagamitin ang lakas mo? Bumalik na si Zhao Gang para pumalit. Isa siyang magaling na estudyante mula sa agricultural school sa syudad. Siyentipiko ang paraan niya ng pag-aalaga. Yung mga makalumang diskarte mo, walang kwenta at walang teknolohiya. Dapat matagal nang ibinasura. Ikaw ay isa lamang. Hamak na tagapagpakain at tagabantay sa gabi. Masyado mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Bukas na bukas bibili ako ng automated feeder. Wala ka mang kwentang itlog na bubok. Makakagawa pa rin ako ng malaking pera. Ang recording sa malawak na gilid ng Wei Hukeng ay umalingaw-ngaw. Ang mukha ni Zhao Fugi ay biglang namula na parang atay ng baboy. Para siyang sinampal sa harap ng maraming tao. Nang 12-dosenang beses. Sobrang hapdi. Si Zhao Gang ay mas lalong namula sa hiya at galit. Gusto na lang magpalamon sa lupa. Tinago ni Lin Ye ang kanyang cellphone. Narinig niyo po ba ng malinaw? Ako po ay isang hamak na tagapagpakain lang. Walang kaalam-alam sa teknolohiya. Ang pamilya niyo po ay may magaling na estudyante mula sa syudad. May siyentipikong paraan ng pag-aalaga. Bakit po? Ang siyentipikong paraan ng inyong magaling na estudyante ay napataob ang 3 milyong halaga ng mga softshell turtle. Lumutang na ang mga puting tiyan. Ngayon, kahit bumaba pa ang Diyos, hindi ko ililigtas ang fund na ito. Tuluyan ng gumuho ang kumpiyansa ni Zhao Gang. Naisip niya ang susunod na buwan, kung kailan darating ang International Chamber of Commerce. Naisip niya ang 30 milyon, na napakalaking penalty sa breach of contract. Pabagsak siyang lumuhad sa putikan. Lin Ye, mali ako. Maling-mali ako. Naging bulag ako. Hindi pwedeng mamatay lahat ng turtle sa pond. Kukunin na ng Chamber of Commerce ang mga ito sa susunod na buwan. Kung hindi kami makakapagbigay ng top quality na turtles, 30 milyon ang penalty. Makukulong kami ng tatay ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang iyong lumang remedyo, siguradong mapapagaling ang redneck disease, di ba? Basta't iligtas mo lang ang mga turtle na ito. Bibigyan kita ng hindi 500,000. Parang awa mo na, iligtas mo ako. Ang mga usyoserong taga-baryo sa paligid ay napasinghap. Ang mayabang na anak ng kapitan ng baryo ay lumuhad sa isang dating trabahador. At saka, ang 10 milyong penalty. Ang pamilya Zhao ay nasangkot sa isang napakalaking gulo. Tiningnan ni Lin Ye ang nakaluhod sa lupa, na umiiyak at sinisipon na si Zhao Gang. Walang kahit anong awa sa kanyang mga mata. Zhao Gang, nung pinalayas mo ako, at kinuha ang share ko, inisip mo ba kung paano ako mabubuhay? Ang mga turtle na iyon ay namatay dahil sa pinakain mong lason. Malala na ang sakit, kahit ang mga Diyos ay hindi na sila may iligtas. Dalhin mo ang iyong 500,000 tumatalbog na tseke,
At umuwi ka na para hintayin ang sapina nyo. Su Ching-ching. Paalisin na ang mga bisita. Nakita ni Zhao Fugi na walang epekto ang pakiusap at pananakot. Pilit niyang hinayla patayo ang nakaluhod sa lupa, na parang basang putik na si Zhao Gang. Nanginginig ang buong katawan na dinuro si Lin Ye. Sige. Sige, Lin Ye. Hindi ka man lang tumulong sa nangangailangan. Napakawalang hiya mo. Humanda ka sa akin. Kahit maubos pa ang yaman ko, akong si Zhao Fugi ay hindi papayag na. Mabuhay ka ng tahimik sa baryong ito. Hinayla ni Zhao Fugi si Zhao Gang, parang dalawang asong ulol, na pumasok sa loob ng Audi, at nagmamadaling tumakas. Sa loob ng sasakyan, pinunasan ni Zhao Gang ang putik sa kanyang mukha. Ang dati niyang nagmamakaawang mga mata ay tuluyan ng napalitan ng baliw na galit. Ang mga isda niya sa Weihukeng. Hindi ba't mahal ang mga iyon? Ngayong gabi, lalasunin ko ang buong palaisdaan niya. Sama-sama kaming babagsak. Hawak ni Zhao Fugi ang manibela. Litaw ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan ang kanyang anak. Kumikislap sa kanyang mga mata. Ang baliw na pagnanasang pumatay kahit mamatay pa siya. Isang napakadelikadong paglalason sa hating gabi. Ang magaganap sa Weihukeng. Nakadekwatro si Lin Ye sa tabi ng hukay, sa loob ng pansamantalang kubo, at hindi pa natutulog, mula nang mabuksan niya ang mahiwagang bukal. Ang kanyang katawan ay dumaan sa unti-unting pagbabago dahil sa mahiwagang tubig. Naging napakatalas ng kanyang pakiramdam. Sa loob ng 100 metro, kahit ang mahinang ihip ng hangin sa damuhan, o pinakamahinang kaluskos, ay malinaw niyang naririnig. SHHH. SHHH. Isang sinadyang pinahinang, yapak sa mga damo, ang narinig mula sa bakanteng lote sa likod ng kubo. Biglang iminulat ni Lin Ye ang kanyang mga mata. May dumaan na, malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ang lakas talaga ng loob nilang pumunta. Matagal na niyang nahulaan, nasa ugali ng mag-amang Zhao, na napakasama at makitid ang utak. Kapag naipit na sila sa pader, siguradong gagawa sila ng desperadong hakbang. Para makasiguro, kaninang hapon galing sa bayan, pagkatapos bumili ng mga isda, nagkabit siya ng 2 night vision, na high-definition infrared CCTV camera. Sa mga oras na ito, malapit sa Weihukeng, wala pang 10 metro ang layo, nakasuot si Zhao Gang ng itim na sombrero, may maskara sa mukha, at may yakap-yakap na isang malaking puting balde. Ang laman ng balde ay 20 kilong matapang na lason sa damo at insekto, na pinaghalong nakamamatay na pestisidyo. Kapag ibinuhos ito, hindi lang ang mga mamahaling isda at koi sa hukay, kahit ang putik sa ilalim ng tubig, ay malalason ng husto. Siguradong walang tatubong damo sa Weihukeng sa loob ng 3 taon. Tiningnan ni Zhao Gang ang tahimik na tubig. Puno ng inggit at kabaliwan ang kanyang mga mata. Lin Ye, sinira mo ang palaisdaan ko. Sisirain ko rin ang buong pamilya mo ngayon. Ang 30,000 puhunan mo, ay ibibigay ko na lang sa mga isdang ito. Pambili ng kabaong nila. Dahan-dahan siyang lumapit sa hukay. At hindi na makapaghintay na buksan ang takip ng balde. Ang masangsang na amoy ng lason ay mabilis na kumalat. Huminga ng malalim si Zhao Gang. Binuhat ang balde ng lason gamit ang 2 kamay at akmang ibubuhos sa tubig. Sa mismong kritikal na sandaling ito, isang nakakabulag na spotlight nang walang babala ang umilo mula sa bubong ng kubo. Parang isang matalim na espada na tumama ng diretso sa mukha ni Zhao Gang. Agad na nabulag si Zhao Gang sa sobrang liwanag. At napasigaw na parang kinakatay na baboy. Ang mga mata ko. Ang balde ng pestisidyo sa kamay niya ay bumagsak sa paanan niya. Tumapon ang nakakalasong pestisidyo sa lupa. Muntik pang tumalsik sa sarili niyang mga binti. Nakapamulsa si Lin Ye, parang isang multo, na lumabas mula sa dilim. Tiningnan niya mula sa itaas. Si Zhao Gang na nakasalampak sa putikan. Technician Zhao. Ang sipag mo naman yata kahit gabi na. Hating gabi na, wala ka sa inyo. Para bantayan ang mga pagong mo, at bumisita pa rito ang mga basurang pagong mo. Nang makilala ni Zhao Gang si Lin Ye, sa takot ay gumapang siya paatros. Ikaw, bakit gising ka pa? Ako, napadaan lang ako. Tama, naglalakad-lakad lang. Ngumisi si Lin Ye, lumapit, at sinipa ang balde ng pestisidyo. Ang masangsang na amoy ay nagpalason sa hangin. Naglalakad-lakad na may dalang lason at weed killer. Akala mo ba talaga, tanga ang lahat ng tao? Hindi na nakipagpaligoy-ligoy pa si Lin Ye. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang CCTV app, at ipinakita ang replay. Sa screen, kitang-kita ang pag-aaligid ni Zhao Gang sa gilid ng Weihukeng. Habang binubuksan ang takip ng lason, sa infrared night vision, malinaw na malinaw ang lahat, pati ang masama niyang mukha. Kitang-kita ang bawat detalye. Tiningnan ni Zhao Gang ang screen ng cellphone. Parang tinamaan ng kidlat, nanlamig ang buong katawan niya. CCTV.
Naglagay ka ng CCTV. Sa basurang hukay na to. Ibinalsa ni Linye ang cellphone niya. Malamig pa sa yelo ang boses. Pananabutahin ang negosyo. Matalino ka naman diba? Alam mo siguro ang batas. Ang mga isda ko rito. Binili na lahat ni Boss Wang. Kasama pa ang mga bagong hulog ngayon, na puro high grade. Tinatayang aabot sa kalahating milyon ang halaga. Panlalason at paninira ng kalahating milyon. Pribadong ari-arian. Malaking halaga. Malubhang krimen. 10 taon sa kulungan ang simula. Handa ka na bang kumain ng rasyon sa kulungan sa loob ng 10 taon? Parang sumabog ang utak ni Zhaogang. At tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Baon na nga siya, sa utang dahil sa mga pagong niya. Kung makukulong pa siya dahil sa panlalason, ng 8 hanggang 10 taon. Tapos na ang buhay niya. Huwag. Linye. Kuya Lin, pasensya na, nagkamali ako. Nabulag lang ako sandali. Huwag mo sana akong isumbong. Baliw na nagmakaawa at lumuhad si Zhaogang. Bumaon ang noo niya sa putikan. Puno ng putik ang buong mukha niya. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Linye. Diretso niyang tinawagan si Zhao Fugi. Hello, Village Chief Zhao po. Ang anak niyo po, hating gabi na. Pumunta sa Weihukeng ko para man-Ira. Huling-huli ko po siya sa akto. Kitang-kita po sa CCTV ang lahat. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Magdala kayo ng 100,000 para maayos natin ito. Kapag lumipas ang 10 minuto, at wala pa ang pera, ipapasa ko po ang video sa pulis. Kayo po ang baalang pumili. Tut-tut-tut. Agad na binaba ni Linye ang tawag. Makalipas ang 8 minuto, isang Audi na sasakyan, ang mabilis na dumating sa gilid ng Weihukeng. Nagkukumahog na bumaba si Zhao Fugi sa sasakyan. Naiwan pa nga ang isang sapatos niya sa pagmamadali, nang makita niyang nakaluhod sa lupa, at nanginginig sa takot si Zhaogang. Pati na rin sa tabi nito, ang balde ng lason na matibay na ebidensya. Nagdilim ang paningin ni Zhao Fugi. Muntik na siyang himatayin. Pak! Sumugod si Zhao Fugi, at pinagsasampal ng kaliwat kanan. Nang buong lakas, nang mahigit 10 beses si Zhaogang. Duguan ang bibig ni Zhaogang sa bagbog. At 2 ngipin pa niya ang tumalsik. Wala kang kwentang hayop ka, puro ka perwisyo. Lumingon si Zhao Fugi. Tiningnan si Linye na malamig lang na nakamasid. Pulang-pula ang matandang mukha niya. Linye, masyado kang magaling. 100,000 baka mo. Ibibigay ko. Pero burahin mo ang video sa harapan ko. Kasalukuyang nahaharap ang pamilya nila sa matinding krisis sa kontrata ng palaisdaan. Hindi pwedeng hayaan si Zhaogang na makasuhan at makulong. Dahil kung hindi, si Zhao Fugi ay talagang tapos na ang maliligayang araw. Wala kayong karapatang magbigay ng kondisyon po. Mag-transfer muna kayo. Sinabi ni Linye ang numero ng bank account niya. Nanggigil si Zhao Fugi. Nanginginig ang mga kamay. Gamit ang mobile banking, napilitan siyang mag-transfer ng 100,000 kay Linye. Tingang account mo na nagtatapos sa XXX ay nakatanggap ng 100,000 pesos nang marinig ang tunog ng notification. Sa mismong harapan ni Zhao Fugi, binura ni Linye ang video sa cellphone niya. Pero palihim siyang ngumisi. Matagal na niya itong nai-backup sa cloud. Sa pagharap sa ganitong klaseng ahas, paanong hindi siya magtatabi ng alas? Natanggap ko na po ang pera. Isama niyo na siya at lumayas na kayo sa teritoryo ko. Tandaan niyo po, ito na ang huling beses. Subukan niyo pang lumapit dito. Hindi na po ako magiging mabait. Masamang tumitig si Zhao Fugi kay Linye. Sa sobrang galit ay parang gusto siyang kainin ng buhay. Linye, bilog ang mundo. Huwag mong isiping panalo ka na. Parang kalagkad na aso. Niyang isiniksik si Zhaogang sa kotse. Dala ang matinding kahihiyan at galit. Isang malaking kawalan ng 100,000. Habang nagkukumahog silang tumakas sa Weihukeng. Pinapanood ang Audi na maglaho sa dilim. Tiningnan ni Linye ang kanyang account. Ang sobrang 100,000. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 100,000. Sapat na ito para sa kapirasong lupang ito. Para tuluyang baguhin. At bilhin pa ang mga nasa paligid. Ang lahat ng titulo ng lupa. Tungkol naman sa pamilya Zhao. Ang 100,000 ito ay interes pa lang. Kapag dumating ang International Chamber of Commerce sa susunod na buwan. Ang 30 milyong penalty, ang tuluyang dudurog sa kanila, ang kanilang huling baraha, gamit ang sponsor ng pamilya Zhao, na 100,000. Walang pag-aalinlangan si Linye. Kumuha agad siya mula sa bayan, ng isang profesional na construction team, sa paligid ng Weihukeng. Nagtayo ng 3 metrong taas, na may anti-climb electric grid sa itaas, na solidong pader. Hindi lang iyon, may HD infrared CCTV sa bawat sulok, na direktang nakatutok sa lawa, sa bawat anggulo nito. Pinunasan ng foreman ang kanyang pawis, habang tinitingnan ng inabot ni Linye, na makapal na advance payment. Abot tenga ang kanyang ngiti, Boss Lin. Huwag po kayong mag-alala, basta't may pera. Matatapos agad ang pader na ito bukas. Kahit langaw hindi makakapasok. Dala ni Su Chingching, ang isang malaking pitchel ng herbal tea, para bigyan ng inumin ang mga trabahador.
Tiningnan niya ang unti-unting nabubuong pader, at nakaramdam siya ng matinding kaligtasan. Kuya Lin. Ngayon, ang mag-amang Zhao, kahit gusto pa nilang gumawa ng masama, hindi na sila makakapasok. Pero ang 100,000 ito, halos inubos mo na sa pagpapatayo nito. Uminom ng malaki si Lin Ye, habang nakatitig ng maigi, sa Wei Hukeng na napapalibutan ng pader. Ching ching. Walang aanihin kung walang itatanim. Ang mga nandito sa loob. Hindi lang 100,000, kahit bigyan pa ako ng 10 milyon. Hindi ko ito ibebenta. Nang magtanghalian ang mga trabahador sa labas, naglakad mag-isa si Lin Ye sa tabi ng tubig. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at kinonekta ang jade pendant sa kanyang dibdib. Dahil sa mga nakalipas na araw, araw-gabi siyang nagbabantay dito. Nakasipsip ito ng sapat na enerhiya ng kalikasan. Ang spiritual spring space ay nagkaroon ng kaunting ebolusyon. Sa dating tuyong bukal, ngayon ay may nabuong 3 patak ng mas matapang, at kasing linaw ng esmeralda, na purong spiritual liquid. Ayos ito. Bibigyan ko kayo ng masarap na hapunan ngayon. Pinitik ni Lin Ye ang kanyang daliri. Ang 3 patak ng purong liquid ay mabilis na tumalsik sa gitna ng tubig. Boom! Sa pagkakataong ito, hindi kumulo ang tubig. Sa halip ay lumitaw ang isang 2 metrong lapad na aipo-aipo. Ang espiritual na enerhiya sa ilalim ng Wei Hukeng ay sobrang siksik. Halos makita na ng 2 mata. May namumuo pangang manipis na hamog sa ibabaw ng tubig. Parang isang paraiso. Splash! Ang unang bumisag sa kakaibang tanawin sa tubig ay ang 20 murang koi fish na piso lang ang halaga noon. Nanlaki ang mga mata ni Lin Ye. Halos tumigil ang paghinga niya. Sa loob lang ng ilang araw, ang mga koi na ito ay nakaranas ng matinding pagbabalik sa sinaunang jeans nila. Mula sa kasing haba lang ng daliri, bigla silang lumaki ng kalahating metro. Ang bawat kaliskis nila ay parang sining na inukit ng maingat, lalo na yung isa na may pulang batik sa noo. Ngayon ay kasing puti ng niebe, parang mamahaling jade. Ang pulang batik sa noo nito ay sobrang matingkad, na sumasalamin sa sikat ng araw, at nagbibigay ng nakakabighaning liwanag. Ang mas nakakamangha pa, ang 20 koi na ito, ay tila nagkaroon ng sariling isip. Hindi na sila lumalangoy ng magulo, kundi nakapila ng paikot, at bumuo sa gitna ng aipo-aipo, ng isang perpektong hugis ng tai chi. Naglalabas ito ng isang pambihirang aura ng feng shui na nagkokontrol ng swerte. Ay ito ba ang maalamat na Dragon Vein Koi? Kahit isa lang ang ilabas ko rito, siguradong mag-aagawan ang mga feng shui master, at mga bilyonaryo para makuha ito. Habang gulat na gulat si Lin Ye, sa pagbabago ng mga koi, bloop 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 asterisk, mula sa pinakailalim ng aipo-aipo, biglang lumabas ang sunod-sunod, na malalaking bula, isang anino na kasing laki, ng gilingang bato, ang dahan-daang, umaahon mula sa putik sa ilalim ng tubig. Nanigas ang buong katawan ni Lin Ye, nakatitig ng maigi sa ibabaw ng tubig. Kahit gaano pa kalaki ang snakehead fish na nilagay niya, imposible itong lumaki ng ganito. Splash! Nabasag ang ibabaw ng tubig. At isang nilalang na kasing laki ng palanggana, may dark gold na kabibe, at bitak-bitak na likod, isang higanteng softshell turtle, na parang isang sinaunang hari, ang lumitaw sa harapan ni Lin Ye. Sobrang talam ng mga kuko nito, ang leeg ay kasing laki ng palso ng isang matanda, sa maliliit nitong mata na parang munggo. Makikita ang pagiging malapit at pagsuko kay Lin Ye. Natulala muna si Lin Ye, tapos ay hindi napigil ang humalakhak ng malakas. Ha ha ha. Ikaw pala yan. Namukan niya ito. Ito sigurado yung nasa Wei Hukeng noon. Bago pa man ito inabandona. Isang matandang pagong na maswerteng nakaligtas. Sa lason at basurang industrial. Sa loob ng nakakalasong tubig. Nagtiis ito ng mahigit 1 dekada at hindi namatay. Sadyang napakatibay na ng buhay nito. Ngayong nababad sa matapang na espiritual na likido. Nalinis ang buong katawan nito. At naging isang malaking biyaya ang trahedya. Nakaranas ito ng pinakamatinding ebolusyon. Sa laking to. Ito ba ang maalamat na 100 taong gulang na haring pagong? Ang lupit ng bagay na to. Hindi lang ito pambihirang gamot na nakakapagpalakas, kundi isa ring kayamanan sa industriya ng yamang dagat, na kahit gaano kakayaman ay hindi mo mabibili. Hinawakan ni Lin Ye ang King Softshell Turtle. Ang malamig at matigas nitong dark gold na shell, ay nagbigay sa kanya ng matinding pagmamalaki. May Dragon Vein Koi na nagbabantay, at King Turtle na nagbibigay ng puwersa. International Chamber of Commerce pala, ha? Zhao Fugi. Tingnan ko lang kung paano kayo lalaban sa akin. Nang gabing iyon, sa palaisdaan ng mga Zhao, kabaligtaran ng masiglang Wei Hukeng, ay sobrang tahimik. Ang panig ng mga Zhao ay tila nababalot ng kamalasan. May hawak na flashlight si Zhao Gang, habang inuutusan ng ilang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Karga-karga nila, mula sa napakamurang black market sa ibang probinsya, ang mga baniling mababang kalidad na greenhouse turtles.
Palihim nila itong ibinubuhos sa palaisdaan. Tahimik na naninigarilyo si Zhao Fugi sa tabi. Ang kanyang mga mata ay mapula, na parang sapot ng gagamba sa dami ng ugat, nitong mga nakaraang araw, para pagtakpan ang 3 milyon. At ang katotohanan tungkol sa mga premium na pagong. Palihim siyang umutang sa mga loan shark. Magdamag siyang nag-angkat mula sa ibang lugar, ng mga pinakamurang greenhouse turtles na ito. Bilisan niyo ang pagbuhos. Huwag kayong mabagal. Kailangang matapos ang lahat bago mag-umaga. Ang mga patay na pagong na iyon, ibaon niyo ng malalim. Pagkabuhos ni Zhao Gang ng huling basket, pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, at lumapit kay Zhao Fugi. Ang liliit na mga greenhouse turtles na ito, at ang lambot pa ng laman. Amoy putik pa sila. Masyadong matalino ang mga dayuhan sa International Chamber of Commerce. Hindi ba nila mapapansin ito? Kung malaman nilang nagpapanggap tayo gamit ang mababang kalidad, siguradong malalagot tayo. Padabog na tinapakan ni Zhao Fugi ang upos ng sigarilyo, na may napakasamang tingin. Wala kang alam. Basta buhay ang mga pagong. May paraan pa tayo para makalusot. Sabihin na lang natin na hindi sila sanay sa tubig at lupa dito. At nadamay sa biyahe. Tsaka, gumastos ako ng malaki, para kunin ang pinakamagaling na chef sa bayan. Basta sa oras ng pagluluto, damihan ang mga pampalasa, para matakpan ng amoy putik. Hindi malalasahan ng mga dayuhang iyon ang pinagkaiba. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Zhao Fugi, habang nakatingin sa tahimik na palaisdaan. Ito na ang kanyang huling baraha para makapagpalusot. Basta malampasan lang natin ang makalawa, ang inspeksyon ng Chamber of Commerce, at makuha ang natitirang bayad. Agad kong kukunin kay Linye, ang Wei Hukeng na iyon. Papabayaran ko sa kanya lahat pati tubo. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Zhao Gang na parang nagbabadya ng kamatayan. At baliw na nag-vibrate na parang baliw. Sinagot ni Zhao Gang ang tawag. Pagkatapos makinig ng ilang salita, ang dati na niyang namumutlang mukha, ay biglang nawalan ng kulay. Nahulog ang cellphone sa putikan na may tunog na plap. Patay tayo. Tapos na ang lahat. Maagang dumating ang malaking boss ng Chamber of Commerce. Bukas na bukas ng umaga. Gusto nilang gawin sa atin ang on-site inspection. Boom! Parang tinamaan ng kidlat si Zhao Fugi. Bumagsak siya patalikod, naninigas ang buong katawan. Sa pond na ito na may mababang kalidad na greenhouse. Hindi pa nga pamilyar ang tubig. Wala talagang puwang para magtago. Ang pagbagsak ng pamilya Zhao ay dumating ng maaga. Nagulat ang buong nayon sa kaguluhang ito. Nagkumpol-kumpol sa malayo para manood. Bumukas ang pinto ng Rolls Royce. Unang bumaba ang ilang nakasalamin. Matipunong bodyguard na nakaitim. Tapos, isang nakasuot ng mamahaling suit. May nakakapanindig balahibong presensya. Na middle-aged na lalaki ang bumaba. Ito ang International Seafood Chamber of Commerce. Ang General Agent sa Greater China Region. Si Boss Zhu. Sumusunod sa likod ni Boss Zhu ay isang nakasuot ng tangsuit, na masiglang matanda, ang sikat sa industriya ng seafood, na Master Appraiser, si Elder Ge, sina Zhao Fugi at Zhao Gang. Ang mag-ama ay pawis na pawis, nagkukumahog na sumalubong. Ang ngiti sa kanilang mukha ay mas pangit pa sa iyak. Boss Zhu, Elder Ge, bakit po kayo dumating ng isang araw na mas maaga? Ito, ang aga-aga pa, hindi pa po kami nakakapaghanda, para salubungin kayo. Bahagyang kumunat ang noo ni Boss Zhu. Tinakpan ng ilong at bibig ng puting panyo. Halatang nandidiri sa nayon. Sa pangit na kalsada, Kapitan Zhao, ang oras ng Chamber of Commerce ay mas mahal pa sa ginto. Lilipad ako pa Dubai ngayon. Kaya dumaan na ako para tingnan ang mga produkto. Malinaw na nakasulat sa kontrata. 3 milyong halaga ng Wild Race Premium Soft Shell Turtles. Kung papasa ang produkto, ang 20 milyong balanse ay agad na ipapasok sa account nyo. Kung hindi tugma ang produkto, ang 30 milyong penalty. Ang Legal Department ng Chamber of Commerce ang magtuturo sa inyo kung paano magbayad. Nang marinig ang 30 milyon, sabay na nang inag ang mag-amang Zhao. Nanlambot ang kanilang mga binti. Pilit na kinindatan ni Zhao Fugi si Zhao Gang. Naglakas loob na manguna sa paglalakad. Boss Zhu, huwag po kayong mag-alala. Ang aming mga produkto ay siguradong top-notch. Nandyan lang po sa malaking pond sa unahan, dito po. Lumapit ang ilan sa gilid ng pond. Kahit na magdamag na nagpautos si Zhao Fugi, na mag-spray ng maraming deodorizer, nananatili pa rin sa hangin. Ang bahagyang amoy ng pagkabulok, at lanse ng mababang kalidad na feed. Paglapit pa lang ni Elder Ge sa tubig, biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Sa kanyang malabong mga mata, ay may sumili na 2 matalim na tingin. Hindi siya tumingin sa tubig, kundi dumampot agad, ng isang dakot na putik sa gilid ng pond. Inilapit sa ilong at inamoy. Biglang dumilim ang kanyang mukha. Kapitan Zhao, bakit ang tubig sa pond mo ay may matapang na amoy ng antibiotics at hormones? Nauutal sa takot si Zhao Gang. Nanginginig ang buong katawan. Elder Ge, nagbibiro po yata kayo. Paano po kami gagamit ng ganyan?
Scientific farming po ang ginagawa namin. Siguradong walang halong hormones yan. Hindi pinakinggan ni Ginoong Ge ang mga kalokohan niya. Kinuha niya agad mula sa bodyguard ang isang mahabang lambat, at padubog itong nilubog sa tubig. Sabay ahon ng isang softshell turtle. Isang tingin lang niya, tapos may malakas na pak. Ang kawawang turtle na yun ay buong lakas na ibinato sa paanan ni Zhao Fugi. Nanginginig ang bigitay ni Ginoong Ge sa galit, habang nakaturo sa turtle na nasa lupa, na nagkukumahog at sumigaw. Ito ba ang sinasabi ninyong premium na ligaw at alagang natural? Ang lambot ng shell, walang kakulay-kulay, ang nipis ng gilid parang papel, ang taba-taba, at ang labsa ng laman. Para lang itong galing sa black market sa kabilang probinsya. Mga pinakabasurang klase ng minadaling palat-ihing turtle. Kahit bogi bawat kilo, lugi pa. Ang kapal ng mukha ninyong magdala ng ganitong basura para lokohin ang International Chamber of Commerce namin. Boom! Ang mga salita ni Ginoong Ge ay parang isang malakas na bomba na direktang sumabog sa utak ng mag-amang Zhao. Umikot ang paningin ni Boss Zhu sa galit at makikita sa mga mata niya ang nakakakilabot na pagnanasang pumatay. Zhao Fugi, hindi lang kayo lumabag sa kontrata. Ang lakas pa ng loob ninyong manloko. Mabuti, napaka-mabuti, magaling. Kumuha kayo ng litrato bilang ebidensya, at tawagan agad ang international legal team natin. Kinuha ni Boss Zhu ang cellphone niya. Ang lamig ng boses niya, na parang nagbababa ng hatol ng kamatayan. Zhao Fugi, ihanda nyo na ang bahay at kotse ninyo. Pati na rin ang kalayaan ninyo habang buhay. 30 milyong danyos. Walang kulang kahit isang kasing. Maghanda na kayong mabulok sa kulungan. Vlog. Sina Zhao Fugi at Zhao Gang ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa, at sabay na napaluhod sa putikan. Habang humahagulgol ng wagas, Boss Zhu, Ginoong Ge, parang awa nyo na po, palampasin nyo na kami. Baliw na nagmakaawa si Zhao Fugi. Inihampas ang noo sa bato, hanggang sa tumulo ang dugo. Kasi po, kahapon sa palaisdaan, biglang nagka-redneck disease. Namatay lahat ng mga orihinal na alaga namin. Ako po'y naguluhan lang. Kaya napabili ako ng mga basurang ito. Parang awa nyo na po, bigyan nyo pa ako ng isang buwan. Gagawa po ako ng paraan para makumpleto ang order. Huwag nyo po akong kasuhan. Si Zhao Gang naman ay parang asong ulol, na nakayakap sa binti ni Boss Zhu. Boss Zhu, kasalanan po ito ng dati kong tauhan. Si Lin Ye ang may gawa nito. Hinayaan niya kaming mamatay. Napilitan lang din po kami. Sinipa ng bodyguard si Zhao Gang palayo. Nandidiring tiningnan ni Boss Zhu, habang inaayos ang kanyang suit. Kontrata lang ang kinikilala ko. Ginusto nyo yan. Harapin nyo ang parusa. Ginoong Ge, tayo na. Pagtalikod ni Boss Zhu, handa nang umalis kasama ang convoy para iwan sila sa ere. Ang sandali ng katapusan ng pamilya Zhao. Ang kaninang galit na si Elder Ge ay biglang napahinto sa paglalakad. Bigla siyang lumingon at tumitig ng maigi sa kanlurang bahagi ng nayon. Mabilis na gumalaw ang kanyang ilong. Umihip ang simoy ng umaga. Dala ang isang napakadalisay at nakakapreskong halimuyak ng tubig. Tinangay ito ng hangin mula sa kanluran ng nayon. Sa halimuyak na ito, may halo pa itong isang bagay na nagpang-inig sa kaluluwa ng isang dalubhasa sa yamang tubig tulad ni Elder Ge. Isang matinding sigla ng buhay. Ito. Anong amoy ito? Itinulak ni Elder Ge, si Zhao Gang na nakaharang sa daan. Ang kanyang mukha ay tila isang panatikong deboto. Ganito kadalisay na amoy ng tubig. At ganitong antas ng sigla. Tiyak na may inaalagaan sa tubig na iyon, na isang hindi maisip na pambihirang kayamanan. Si Boss Zhu ay nagulat din sa pagkawala ng kontrol ni Elder Ge. Elder Ge, ano po ang naamoy ninyo? Isang pambihirang kayamanan, mas mataas pa sa hinihingi ng kamera. Isang napakagandang huli na higit pa sa inaasahan. Doon sa banda roon, Boss, bilasan natin at tingnan. Natulala si Zhao Gang na nakaupo sa lupa. Tumingin siya sa direksyong itinuturo ni Elder Ge, at nanlaki ang kanyang mga mata, sa kanluran ng nayon. Nandoon lang ang mabahong lugar na inupahan ni Lin Ye. Ang hukay na iyon malamig siyang tiningnan ni Elder Ge. Ang Wei Hukeng ay kayang maglabas ng ganitong antas, ng halimuyak ng tubig. Kung iyon ay Wei Hukeng, ang palaisdaan mo ng turtle, ay mas malala pa sa Poso Negro. Bago pa man siya matapos magsalita, narinig mula sa malayong kanluran, ang isang bigla at nakakabinging tunog ng malakas na pagsabog ng tubig, sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Isang nakasisilaw na gintong liwanag, ang lumitaw mula sa ibabaw ng tubig sa di kalayuan. Tumalon ito ng higit sa 1 metro mula sa tubig, at gumuhit sa himpapawid, ng isang perpektong gintong arko. Kahit hindi expert sa isda si Boss Zhu, ang biswal na epekto ng sandaling iyon, ay nagpapigil sa kanyang hininga. Isda iyon. Paano nagkaroon ng kalahating metro ang haba, at kumikinang na isda? Ito ay isang gintong pamumula golden carp,
At saka, ito ay isang mutant na nagbalik sa pagiging dragon. Isang pambihirang dragon-eyed golden carp. Sa sobrang tuwa ni Elder Ge ay muntik na siyang mapatalon. Naiwan pa nga niya ang kanyang tungkod. At diretsyong tumakbo patungo sa Wei Hukeng. Nang buong bilis. Bilis. Bilis boss. Kahit magkano pa yan. Kahit anong mangyari. Kailangan natin siyang bilhin. Agad na iniwan ni Boss Zhu at ng mga bodyguard. Ang nawawala ng pag-asang mag-ama na Zhao. At mabilis na, sumugod patungo sa Wei Hukeng. Napaupo si Zhao Fugi sa putikan, habang pinapanood ang papalayo na convoy ng mga mag-agarang sasakyan. Blanko ang kanyang mga mata. Tila ba hinigop ang huling patak ng kanyang kaluluwa. Tapos na ang lahat. Iyon ang lugar ni Linye. Iyon ang teritoryo ni Linye. Kay Linye iyon, ang taong dati niyang tinatapakan. Isang hamak na trabahador na nagkakahalaga lang ng 500 piso. Hindi lang sinira ang lahat ng meron siya. Ngayon, gusto pa siyang nakawan sa mismong harapan niya. Kunin sa kanya, ang pinapangarap niyang kayamanan. Ang mundo ng pamilya Zhao ay tuluyan ng gumuho. Buksan ang pinto. Bilis, buksan niyo ang pinto. Nakasandal si Elder Ge sa mabigat na pintuang bakal. Sumisilip sa siwang ng pinto. Nanginginig ang boses niya sa sobrang pananabik. Nakasunod naman si Boss Zhu kasama ang kanyang mga bodyguard. Nang makita nila ito, ang mahigpit na seguridad ng matataas na pader at electric fence. Bakas ang gulat sa mga mata ni Boss Zhu. Sa liblib na probinsyang ito, may nakagawa ng ganitong kapropesyonal na antas ng seguridad. Dahan-daang bumukas ang pintuang bakal. Kumuha si Linye ng silyang yantok, at umupo sa ilalim ng puno ng willow sa tabi ng hukay. May hawak siyang isang tasa, ng green tea na katimpla lang ni Su Chingching. Kalmado siyang nakatingin. Sa mga hindi imbitadong bisitang ito na bigla na lang pumasok, kababaitan lang ng pintong iyan. Kung masisira nyo yan, mga boss, babayaran nyo po yan. Hindi man lang narinig ni Elder Ge ang sinasabi ni Linye. Pagkatapak pa lang niya sa loob ng gate, ang buong katawan niya ay parang naengkanto at hindi makagalaw. Nakatitig lang siya sa napakalinaw na tubig ng Wei Hukeng. Sa ibabaw ng tubig, may manipis na hamog. 20 mutated na koi na may kalahating metro ang haba, na magkakasunod na lumalangoy, dahan-dahan sa gitna ng tubig. Ang kislap na nagmumula sa kanilang mga kaliskis, ay lumikha sa hamog ng umaga, ng isang malapangarap na bahaghari. Diyos ko po! Akong si Ge Changsheng na sumusuri, ng mga isda sa halos buong buhay ko. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko, ay makikita ko ng personal, ang buhay na Dragon Vein Koi. Naiyak sa sobrang tuwa si Elder Ge. Kahit ang pagbagsak ng tungkod niya, sa lapag ay hindi na niya napansin. Tinuro niya ang isdang kasing puti ng niebe, na may pulang tuldok sa noo, ang Tancho Koi. Nanginginig ang kanyang mga labi. Boss Zhu. Ang Tancho na iyon, ay may perpektong hugis at walang kapintasan. Sa Feng Shui, ang tawag dyan ay swerteng umaapaw, at walang katapusang kasaganaan. Kung may uuwi lang natin ito, sa aquarium sa pinakamataas na palapag ng ating headquarters, siguradong poprotektahan nito ang ating swerte, at titiyakin ang tagumpay ng negosyo sa loob ng 100 taon. Si Boss Zhu ay isang tunay na bilyonaryo. Alam niya na ang ganitong pambihirang isda na may dalang swerte sa Feng Shui, sa mundo ng mga mayayaman, ay mabebenta sa napakalaking halaga. Ang mga big boss na bilyon-bilyon ang yaman, ay naniniwala ng husto sa mga ganito. Hindi lang ito basta isda, ito ay walang katumbas na halaga. Simbolo ng kapangyarihan at pinakamataas na kayamanan sa Feng Shui. Mabilis na lumapit si Boss Zhu kay Linye. Ang kaninang mayabang, na tindig niya ay biglang nawala, at napalitan ng labis na paggalang. Kapatid. Ako si Zhu Wanshan, ang General Manager ng Yuanhai Seafood Chamber of Commerce sa Greater China. Bibilhin ko ang lahat ng isda sa hukay na ito. Kukunin ko lahat, lalo na yung red crown na yun. Mag-aalok ako ng 5 milyon para lang dyan. Para sa natitirang 19 na piraso. Kabuoang 24 million in cash. Ipapadala ko na sa finance ngayon din. Si Su Chingching na nakatayo sa likod ni Linye, nang marinig ang napakalaking halagang ito, ang hawak niyang teapot, ay tuluyang nabitawan at nahulog sa damuhan. 24 million para lang sa 20 pirasong ito. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Binili lang ito ng 20 pesos. Mga murang koi fish lang ito. Kuya Lin, hindi na ito pag-aalaga ng isda, para ka na ring nag-iimprenta ng pera. Gayunpaman, sa harap ng presyong ito na sapat na para ikabaliw ng isang ordinaryong tao, ni hindi man lang pumunat ang noo ni Linye. Dahan-dahan niyang hinaypan ang mga dahon ng tsaa sa kanyang baso, at mahina akong nagsalita. Ang galante niyo naman po, Boss Lei. Kaso nga lang, ang mga koi sa pan ko, hindi ko po muna ibebenta ng tingi. Nataranta si Boss Zhu. Inakalang naghihintay lang ng mas mataas na tawag si Linye. Bata, madali namang pag-usapan ang presyo. Magbibigay ako ng 30 milyon.
para bilhin ang 20 coin na ito. Splash! Habang baliw na nagtataas ng presyo si Boss Zoo, ang kaninang tahimik na tubig, ay biglang gumalaw ng malakas. Isang kasing laki ng gilingang bato, na higanteng dark gold na shell, ang dahan-daang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Ito ay dumaan sa mataas na konsentrasyon ng spirit liquid. 100 taong gulang na wild emperor turtle na luminous ang katawan. Ang nakakapangilabot nitong higanteng laki at mga kuko na kasing talam ng kutsilyo ay agad na nagbigay sa mga nasa pampang na mga bodyguard na nakaitim ng matinding kaba, kaya napahawak sila sa kanilang mga baywang. Isang turtle, ang King Turtle, napasigaw si Elder Ge ng isang napakatining na boses, nang hina ang kanyang mga binti, at tuluyang napaluhod sa gilid ng tubig. Diyos ko po! Ang dark gold na wrinkles sa shell, at ang gilid na parang kaliskis ng dragon. Ito ay isang bihirang uri na hindi bababa sa 60 taon, na wild emperor turtle. Sa laki nitong ito, siguradong nabuhay na ito ng higit 150 taon. At ang sigla ng buhay sa katawan nito, ay talagang nakakatakot sa sobrang lakas. Ito ang tunay na pinakamataas na kalidad ng medisina. Isang pambihirang bagay na kayang bumuhay ng patay. Mahigpit na niyakap ni Elder Ge ang binti ni Boss Zoo, habang umiiyak ng matindi. Boss Zoo, kunin niyo po ito. Kahit maubos pa ang yaman niyo, kailangan niyo itong makuha. Ang presidente ng ating Chamber of Commerce. Hindi ba't nasa bingit siya ng kamatayan? Kung gagamitin ng Emperor Turtle na ito, ang gilid ng shell nito bilang pangunahing sangkap, siguradong may iligtas nito ang presidente, at mahahatak siya pabalik mula sa kamatayan. Ito ay isang banal na bagay na nagal iligtas ng buhay. Ang mga mata ni Boss Gu sa sandaling ito, ay namumula na sa sobrang tindi ng emosyon. At ang paghinga niya ay parang hinihingal na aso. Wala siyang anumang pag-aalinlangan. Agad siyang kumuha mula sa kanyang bulsa ng isang purong itim na limited edition na checkbook, at mabilis na pinirmahan ang kanyang pangalan. Kapatid, sabihin mo na ang presyo mo. Ang buong pondong ito ng mga koi, kasama ang king salmon na ito, at ang mga nasa ilalim ng tubig, na hindi ko masyadong makita ng mga dekalidad na huli. Bibilhin ko lahat ngayon. Akong si Zhu Wanshan. Kahit magkano ang gusto mo, babayaran ko. Ibigay mo lang sa akin. Hindi pwedeng ibenta. Pag-aari iyan ng aming nayon. Walang pwedeng gumalaw niyan. Sa mismong nakakagulat na sandali ng transaksyon, biglang may narinig mula sa labas ng pinto. Isang nakakabinging sigaw. Si Zhao Fugi, habang inaalalayan ni Zhao Gang. Parang dalawang baliw, na nagkukumahog na pumasok sa pinto. Kanina pa sila nakasunod. Tumatakbo sa likod ng Rolls Royce. Pagdating sa pinto, narinig nila ang sinabi ni Boss Zhu. Kahit magkano ang gusto mo, babayaran ko. Ang mga mata ni Zhao Fugi sa sobrang inggit ay halos magdugo na. Sumugod si Zhao Fugi sa gilid ng pondo. Tinitingnan ng dambuhalang King Salmon. At ang pondong puno ng mga swerteng koi. Halos tumulo na ang laway niya sa kasakiman. Tinuro niya si Lin Ye. At sumigaw kay Boss Zhu. Boss Lei, huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang lupang ito ay sa aming Luokshakan. Ang pondong ito ay tinatawag na Weihukeng. Ito ay pag-aari ng nayon. Ang mga isda sa loob ay syempre pag-aari rin ng buong nayon. Ako ang kapitan ng nayon. Kinakatawan ko ang nayon para ibenta ito sa inyo. 10 milyon lang. Hindi lang iyon. Kanselahin nyo lang ang aming 30 milyong penalty sa Turtle Pond. Ang buong pondong ito ng mga kayamanan. Ibibigay ko lahat sa inyo. Akala ni Zhao Fugi ay nahanap na niya ang perpektong paraan para makalusot. Hindi lang mababayaran ang penalty. Maaagaw pa niya kay Lin Ye. Ang napakalaking kayamanang ito. Tiningnan ni Boss Zhu na parang tanga. Si Zhao Fugi. At malamig na nagsalita ng isang salita tanga. Idiot. Hindi napigilan ni Lin Ye na tumawa. Kumuha ng isang dokumentong may tatak ng pulang selyo ng kontrata. Kapitan Zhao, nakalimutan niyo na po ba ang kontratang ito? Kayo po mismo ang nagpagawa nito. Mula sa araw na pinirmahan ang kontrata, ang lahat ng produkto sa loob ng Weihukeng, lahat ng bagay at nilalang na narito, ay eksklusibong pag-aari ng umupa. Wala na pong anumang kinalaman ang nayon dito. Bahala na po ako sa sarili ko. Noon para maiwasan yung malugi ako, at humingi ng pera sa nayon. Sinasadya niyo pong idagdag ang kondisyong ito. Kahit pa para mapapirma ako ng mabilis. Hinanap niyo pa si Secretary Chen para tatakan ng selyo ng bayan sa kalagitnaan ng gabi. Para sa record Zhao Fugi. Kung nasaan man po ako ngayon, at ang eksklusibong kayamanang ito, kailangan ko pong magpasalamat ng lubos sa inyo. Sa inyong napakagandang plano noon, ang mga salita ni Lin Ye ay parang isang mabigat na martilyo na malakas na tumama sa puso ni Zhao Fugi. Hindi maaari. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Nakatitig lang si Zhao Fugi. Ang kontratang iyon na itim at puti. Biglang namutla ang mukha niya na parang papel. Siya ang gumawa ng sarili niyang bitag. Siya mismo ang nagbigay ng bundok ng ginto, gamit ang pinakamahigpit na mga tuntunin sa batas. Ibinigay niya ito ng libre sa kanya. Sa magsasakang pinakamaliit ang tingin niya.
Agad na inabisuhan ng legal team ang grupo sa bansa, para kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao. Kahit pa, ang mga tagong yaman niya sa ilalim ng kama, kailangan ding simutin para sa akin. Bilang pambayad sa danyos, mga bodyguard, itong dalawang basurang nagkakalat, itapon niyo sa labas para sa akin. Huwag niyong damiin ang magandang lugar ni Boss Lin. Ilang mga bodyguard na parang mga gutom na lobo, agad na binuhat ang umiiyak at sumisigaw na. Si Zhao Gang at ang parang putik na si Zhao Fugi, parang nagtatapon ng mga asong gala, sila ay walang awang. Itinapon sa labas ng gate ng Wei Hukeng. Vlog. Sa labas ng gate, walang magawa si Zhao Fugi kundi panoorin. Ang pintuang bakal na iyon na sumisimbolo sa walang hanggang yaman, ay dahan-daang sumasara, nang maisip niya ang paparating na 30 milyong utang at pagkakakulong. Dahil sa matinding galit at stress, nakaramdam ng tamis sa lalamunan si Zhao Fugi, at biglang sa mukha ng sariwang dugo, tumirik ang kanyang mga mata, at bumagsak na walang malay sa maputik na kalsada. Sa loob ng gate, nakangiting tinanggap ni Lin Ye ang blankong tseke na iniabot ni Boss Zhu. Napakagalante niyo po, Boss Zhu. Ang Koi at King Salmon ay 50 milyon na lang po. Tungkol naman sa mga dekalidad na snakehead at golden back grass carp sa ilalim ng tubig, ituring niyo na lang po itong regalo ko sa Chamber of Commerce. Sige, deal. Ang kaibigang tulad mo, Boss Lin, ay siguradong ituturing kong kaibigan. Tuwang-tuwa si Boss Zhu. 50 milyong cash. Pumasok sa account sa isang iglap. Mula sa kahihiyan ng 500 piso, hanggang sa maging pinakamayaman na may 50 milyon. Gumamit lamang si Lin Ye ng wala pang kalahating buwan. Ding, ang cellphone sa bulsa ni Lin Ye ay naglabas ng malinaw na pag-vibrate. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Lumabas sa screen ang isang mensahe mula sa bangko, na may pinakamataas na antas ng abiso. Kagalang-galang na VIP customer. Ang iyong account na nagtatapos sa 4x, ay matagumpay na nakatanggap ng 00000 pesos. Ang available balance ng iyong account ngayon ay 50,104. Available balance, 50 milyon. Eksaktong 50 milyong cash flow. Sa lugar na ito kung saan ang taunang kita ng bawat tao ay wala pang 30,000 sa liblib na nayon. Ang perang ito ay katumbas ng isang hindi matitinag na bundok ng ginto. Nakatayo sa tabi si Su Chingching, nakatingin sa screen ng cellphone ni Lin Ye, sa mahabang hilera ng mga zero. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. Kuya Lin, tapos na ba talaga ito? Si Kapitan Zhao, hindi. Si Zhao Fugi. Ganito na lang ba talaga ang pamilya nila? Tapos na. Hindi. Ching-ching. Simula pa lang ito ng magandang buhay natin. Lin Ye, hinawakan niya ng napakanatural si Su Chingching. Dahil sa matagal na paggawa ng mabibigat na trabaho, at medyo magaspang na mga kamay. Iwanan na natin ang gulo sa opisina ng brigada. Bukas na natin ayusin yan. Ngayon, tutuperin ko na ang pangako ko. Nang gabing iyon, sa unang ospital ng bayan, VIP room ng Intensive Rehabilitation Department, tinakpan ni Su Chingching ang kanyang bibig. Habang walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha, sa ibabaw ng kama, ang tatay niyang 3 taon ng paralisado, ay nakasuot na ng pinakamalinis at pinakamalambot na damit pang ospital. Nakapaligid sa kanya ang 4 o 5 mga eksperto mula sa syudad na ipinatawag kagabi, mga nangungunang espesyalista sa neurology at rehabilitation, na nagsasagawa ng napakadetalyadong konsultasyon. Personal na nakatayo sa tabi ang direktor ng ospital, panay ang tango at yuko kay Lin Ye. Boss Lin, huwag po kayong mag-alala. Ang paunang bayad ninyong 1 milyong piso para sa pagpapagamot, ay pumasok na sa account. Ipinasadya namin para kay Ginoong Su, ang pinakamataas na antas ng stem cell repair, kasama ang acupuncture at rehabilitation therapy, sa loob ng 3 buwan. Siguradong makakalakad na muli ang matanda. Hindi na napigilan ni Su Chingching, at biglang yamakap kay Lin Ye. Mahigpit siyang kumapit sa baywang nito, at umiyak ng hagulgol. Kuya Lin, salamat. Ang sakit ng tatay ko ang pinakamabigat na dalahin ko sa buhay. Akala ko hindi na siya gagaling kailanman. Sinabi ko na sayo, hahayaan kitang mamuhay ng maginhawa kasama ang tatay mo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magbantay sa bulok na tindahang iyon, at mabuhay sa takot. Ikaw ay babae ko. Mula ngayon at magpakailanman, sa Luoxia-con o kahit sa buong bayan. Wala nang mangangahas na apihin ka kahit konti. Biglang namula ang mukha ni Su Chingching sa hiya, pero hindi siya bumitaw. Bagkos, mas ibinaon pa niya ang kanyang mukha kay Lin Ye, sa malapad at puno ng pakiramdam ng kaligtasan na dibdib nito. Kinaumagahan, sa opisina ng brigada ng Luoxia-con. Ang opisina ngayon ay kasing ingay ng palengke. Si Zhao Fugi kahapon ng hapon ay dinala na ng legal team ng Chamber of Commerce.
kasama ang mga tao mula sa korte, lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao, pati na ang lugar kung saan inalagaan ang 3 milyong softshell turtle na palaisdaan, mga bahay sa syudad, at mga sasakyan, ay nilagyan na lahat ng seal. Si Zhao Gang naman ay dahil sa hinala ng embezzlement at commercial fraud, ay direktang painesasan, at dinala sa kulungan. Namuti na ang buhok ni Kapitan Chen sa sobrang pag-aalala. Hinampes niya ang mesa at sumigaw sa mga nagkakagulong taga-nayon na naniningil ng utang. Anong inirereklamo ninyo? Kahit nakulong na si Zhao Fugi. Pero noong una para magtayo ng palaisdaan, ginalaw niya ang pondo ng nayon para sa kalsada. Ngayon, ang palaisdaang iyon ay naging isang malaking gulo. Naghahanda ang korte, na i-auction ito sa mababang halaga pambayad utang. Pero sa nayon natin, sino ba ang may kakayahang sumalo nito? 2 milyon ang starting bid. At kailangan pang akuin, linisin ang lason na tubig at mga pagong. Sino ang maglalakas loob na kunin ito? Oo nga, kapag kinuha mo yan, parang butas na walang hanggan. Ang pondo ng kalsada ng ating nayon, baka tuluyan ng naging bula, nagbuntong hininga ang mga taga-nayon. Ang mga dating nakabuntot kay Zhao Gang, ang mga sip-sip na siga, ngayon ay parang mga lantang gulay na rin. Vlog, ang dobleng kahoy na pinto ng opisina, ay sinipa pabukas. Si Lin Ye na nakasuot ng malinis at maayos na casual na damit, ay naglakad papasok. Sa likod niya, nakasunod ang masigla, at nag-ibang anyong si Su Chingching. Ang dating maingay na opisina ay biglang tumahimik. Ang paningin ng lahat ay may paggalang, at kahit may takot na nakatitig kay Lin Ye. Kahapon, ang malaking boss ng samahan ng mga negosyante ay nagbigay kay Lin Ye ng tseke na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ay kumalat na sa buong nayon. Ngayon, si Lin Ye na ang saluoksyakan. Buhay na Diyos ng kayamanan. Hindi pinansin ni Lin Ye ang mga mapitagang tingin ng mga tao sa paligid. At dumiretso sa harap ng mesa ni Secretary Chen. Hinayla ang upuan at umupo. Tito Chen po. Nabalitaan ko po na ang nayon ay namumroblema sa kalat ng pamilya Zhao. Parang nakakita ng tagapagligtas si Secretary Chen. At biglang tumayo. Lin Ye. Hindi, Boss Lin. Ikaw. Gusto mo bang kunin ang palaisdaan ng mga pagong na iyon? Pero puno na ng lason iyon ngayon. Sira na ang kalidad ng tubig. Tipid na ngumiti si Lin Ye. Sira na ang tubig. Gamit ang kanyang mahiwagang bukal. Kahit gaano pa kalason ang tubig. Isang patak lang ng mahiwagang tubig ang katapat niyan. Isang hamak na palaisdaan ng pagong. Wala lang yan sa akin. Kumuha si Lin Ye sa kanyang bulsa ng isang mapa na ipinagawa niya magdamag. Ang mapa ng buong nayon. At malakas na ibinagsak sa mesa. Ang kanyang mahahabang daliri ay mariing gumuhit sa mapa. Diretsyong isinama ang palaisdaan ng pamilya Zhao. Pati na ang 3 bundok sa paligid ng Weihukeng. Ang mga abandonadong bundok ng bato. At ang nasa likod ng bundok, ang kalahating tuyo na imbakan ng tubig ng komunidad. Binilugan niya ang lahat ng ito. Ang palaisdaan ng pamilya Zhao. Kukunin ko po, sa panimulang presyo na 2 milyon, para matakpan ang butas sa pondo ng kalsada ng nayon. Hindi lang yan. Ang 3 abandonadong bundok sa kanluran. At ang imbakan ng tubig sa likod ng bundok, kukunin ko po lahat. Uupahan ko po ng 50 taon. Boom! Nagulat ang lahat sa opisina. Sunod-sunod ang paghapong hininga ng mga tao. 3 abandonadong bundok at imbakan ng tubig. Masyado naman atang malaki ang gusto niya. Nanginginig ang kamay ni Secretary Chen habang hawak ang ballpen. Boss Lin. Ay itong 3 bundok at imbakan ng tubig. Kahit na abandonado na, pero masyadong malaki ang lugar. Ang bayad sa kontrata para sa 50 taon. Kasama pa ang mga utang ng palaisdaan ng pamilya Zhao. Kailangan ng hindi bababasa. 15 milyong cash. At kailangan pa ng approval mula sa bayan. Hindi man lang nagsalita si Lin Ye. Diretsyong naglabas ng papel na may nakasulat na 50 milyon. Na bank statement na nagpapakita ng balanse. Kasama ang isang black gold savings card. At ibinagsak ito sa harap ni Secretary Chen. 15 milyong cash. Bayad lahat ng buo. Hindi na kailangan dumaan sa mabagal na proseso ng bayan. Ang presidente ng Chamber of Commerce. Kahapon pa nakipag-usap sa mga opisyal ng bayan para sa akin. Tuloy-tuloy na ang proseso. Sabi ni Chen, pirmahan na natin ang kontrata. Nang makita ang statement na sapat na para bilhin ang kalahati ng luoksyakan. Nanlaki ang mga mata ng mga taga-nayon sa inggit. Ilang mga tao na dumalo noon sa handaan ng pamilya Zhao. Mga babaeng taga-nayon na nanlait kay Lin Ye. Ngayon ay gustong sampelan ang kanilang mga sarili ng 2 malalakas na sampal. Dali-daling lumapit na may makapal na mukha. Naku po. Sabi ko na nga ba, si Boss Lin ay kakaiba na mula pa noong bata. Isang henyo na bumaba sa lupa. Boss Lin, kumuha po kayo ng napakaraming lupa. Siguradong kailangan niyo po ng mga trabahador. Ano po sa tingin niyo ang asawa ko? Malakas po iyon at masipag. Malamig na tiningnan ni Lin Ye ang mga balimbing na iyon.
Ang tingin na tila nakakapagyelo ng tao. Siyempre kukuha ako ng mga trabahador. Pero ang pera ko ay hindi para sa mga walang utang na loob. Hindi para sa mga traidor, lalo na sa mga sip-sip na walang silbi. Lumingon siya, at tumingin kay Su Chingching sa tabi niya. Mula ngayong araw, sa Luok Shakan, itatayo ang Qinghai Ecological Agriculture Group. Si Chingching, ang magiging legal na kinatawan, at general manager ng kumpanyang ito. Mula ngayon, sino man sa nayon na gustong magtrabaho, ay kailangang dumaan at pumasa sa interview ni Chingching. Tulalang naiwan sa kinatatayuan si Su Chingching. Hindi makapaniwalang tinakpan ang kanyang bibig. Hindi lang binili ni Linye ang kalahati ng nayon. Ibibigay pa niya ang milyon-milyong halaga ng imperyo ng negosyo sa ilalim ng kanyang pangalan at ipagkakatiwala sa isang tulad niya na dating minamaliit na mahirap na babae. Mas lalo namang nalaglag ang panga ng mga taga-nayon sa gulat. Ang tingin nila kay Su Chingching ay biglang nagbago mula sa awa at pang-aapi. Naging matinding paggalang at pagiging sip-sip. Alam ng lahat na ang mundo sa Luok Shakan ay tuluyan ng nagbago. Mula ngayon, sina Linye at Su Chingching, ang tunay na mga hari ng lugar na ito. Ilang mga inupahan na taga-nayon para maglinis ng lugar. Kahit nakasuot ng dalawang makapal na mask, ay patuloy pa ring nasusuka sa baho. Hawak ni Su Chingching ang isang patong ng purchase list. Nakasimangot ang magaganda niyang kilay. Kuya Lin, ang kalidad ng tubig sa palaisdaang ito ay hindi lang nasira ng mga mumurahing kemikal. Mayroon din itong napakatapang na nakakahawang bakterya. Sabi ng epidemic prevention ng bayan, kung tutuyuin lang ang tubig at hindi aayusin ang putik sa ilalim, tapos bibilidan pa sa araw na may apog para ma-disinfect, aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan bago ulit malagyan ng tubig. Tsaka, ngayong umaga, yung mga pinadala ni Secretary Chen na ilang malalaking truck ng mga punla ng cherry at peach. Talaga bang itatanim sa 3 mabatong bundok na yun? Kahit mga damo hindi mabuhay ng maayos doon Nakasuot ng straw hat si Linye. Nakatingin sa mga kalbong bundok na yun habang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang isang ambisyong hindi maintindihan ng iba. Ching-ching. Kung sa normal na paraan, syempre aabutin ng 2 buwan. Pero kapag si Linye ang gumalaw, hindi ako sumusunod sa nakasanayan. Tinapak niya ang balikat ni Su Chingching. Dalhin mo muna ang mga trabahador para magpahinga. Ako na mismo ang magbabantay sa pond na ito ngayong gabi. Bukas ng umaga, dalhin niyo agad ang mga tao sa bundok para magtanim ng puno. Kahit punong-puno ng tanong ang isip ni Su Chingching. Dahil sa kanyang walang kondisyong tiwala kay Linye. Sinunod niya ito at dinala ang mga trabahador. Paalis sa mabahong lugar na ito. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik ang paligid ng turtle pond. Tanging ang nakakasuka, at nabubulok na amoy ang dala ng hangin. Nang makasigurong walang tao sa paligid, at ang lahat ng CCTV, ay pansamantala na rin niyang pinatay. Lumapit si Linye sa gilid ng pond. Hinawakan niya ang berdeng jade pendant sa kanyang dibdib. Dahil sa pagbili niya ng kalahating swerte ng nayon, at ang matinding pagbabalik ng kalikasan, mula sa Wei Hukeng nitong mga nakaraang araw, ang mahiwagang bukal, sa loob ng spirit space, ay nakaipon na ngayon ng isang maliit na lawa ng berdeng spirit liquid. Ang linaw at dami nito, ay mas higit pa kaysa noon. Zhou Fugi, ang kalat na iniwan mo, sa paningin ko, ay isang napakagandang pataba. Tumalim ang tingin ni Linye. Ginamit ang kanyang isip, spirit liquid, labas. 10 patak ng purong spirit liquid ang naging isang berdeng liwanag at agad na bumulusok sa ilalim ng mabaho at maitim na turtle pond. Boom! Ang himalang ito ay parang nagpabago ng mundo. Ang malaking pond. Ang tubig nito ay parang kumukulong tubig na biglang nagwala. Ang mga nakalutang na libu-libong patay na turtle sa tubig nang madikit sa tubig na may spirit liquid ay hindi nabulok kundi parang yelong natapat sa apoy na mabilis na tunaw. Ang mga bakterya sa katawan nila at mga lason ay agad na nawala at ang mga turtle mismo, ang protina at calcium sa buto nila ay tuluyang dinurog ng spirit liquid at naging pinakadalisay at pinakamataas na kalidad na likidong pataba sa mundo. Wala pang 2 oras ang nakalipas. Ang dating kasing itim ng tinta at mabahong nakakalasong lawa ay hindi lang nawalan ng baho, kundi naging malinaw at malinis pa ang tubig. Sa ilalim nito ay lumitaw pa ang isang tila amber na madilim na gintong latak ng nutrisyon. Ang buong katubigan ay napuno ng matinding sigla ng buhay. Ayos, nagtagumpay. Ang buong loang ito ng masustansyang tubig ay hindi lang makakapagpalaki ng pinakamataas na kalidad na yamang tubig, kundi isa ring perpektong milagrong likido para sa tigang na bundok. Kinaumagahan, sa pansamantalang compound ng Qinghai Ecological Group, dinala ni Su Chingching ang mahigit 50 mga taga-nayon na inupahan ng malaking sahod. Dala ang ilang water pump at excavator. Sama-sama silang nagpunta sa gilid ng lawa ng mga pagong.
Nakasuot pa nga sila ng mga gas mask, handang-handa para sa isang matinding labanan. Ngunit, nang tumayo sila, sa gilid ng lawa, plop, ang logbook sa kamay ni Su Chingching ay nahulog sa lupa. Parang nakakita ng multo ang lahat ng taga-nayon. Nakatulala sa harapan nila, ang loang ito nakasinglinaw ng asul na sepiro, at naglalabas ng banayad, na halimuyak ng mga halamang tubig. Ay ito ba yung nakakalasong lawa kahapon? Nasaan na yung mga nabubulok na pagong? Nasaan na yung maitim at nakakalasong putik? Nanaginip pa ba ako? Lumabas si Linye mula sa pansamantalang toda. Mukhang sariwa at masigla. Itinuro niya ang tubig. Huwag na kayong tumunganga dyan. Ang lason sa lawa ng mga pagong ay tinanggal ko na kagabi gamit ang isang sikretong formula. Ngayon, paandarin nyo na ang mga pump. Ang masustansyang tubig na ito, kailangan yung bombahin lahat, papunta sa mga tubo ng irigasyon sa 3 batong bundok na iyon. Bago lumubog ang araw ngayon, kailangang maitanim na lahat ng mga punla ng cherry, at mga punla ng peach, ng buo. Ang tingin ng mga taga-nayon kay Linye, ay nagbago mula sa pagtingin sa isang mayamang tao, patungo sa pagtingin sa isang buhay na Diyos. Nilinis ang 30 ektarya ng nakakalasong tubig sa loob ng isang gabi. Ang ganitong kakayahan, ay talagang makapangyarihan. Ang 50 kalalakihan, ay nagpakita ng walang katulad na sigla sa pagtatrabaho. Kapag sumunod tayo kay Boss Lin, siguradong aasenso tayo. Vroom. Nagsimulang humandar ang mga dambuhalang water pump, ang masustansyang tubig na puno ng espiritual na likido, at katas ng mga pagong, ay dumaan sa malalaking tubo, at mabilis na umagos papunta, sa 3 tigang na batong bundok, pagsapit ng gabi. Sa batong bundok, sa ilalim ng palubog na araw, 10,000 tuyo, at walang buhay na mga punla, ng prutas ang itinanim, sa tigang na lupa. Ngunit, nang ang unang alon, ng madilim na gintong tubig mula sa lawa ng mga pagong, ay dumilig sa kanilang mga ugat, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang nangyari. Ang mga punla na nasa siwang ng mga bato, na imposibleng mabuhay, ay parang mga tuyong espongha, na sumipsip ng milagrong tubig. Ang mga tuyong sanga, sa isang iglap, ay naging malusog at lantian. May ilang puno pa ng peach, nasa kabila ng batas ng kalikasan. At sa ilalim ng nakakagulat na siglang ito, ay bigla na lang umusbong. Ang mga kulay rosas na usbong ng bulaklak, nakatayo si Su Chingching sa tuktok ng bundok, pinagmamasdan ng buong paligid. Nasa loob lamang ng isang gabi, ay naging isang masiglang kakahuyan. Nanginginig siya sa sobrang tuwa. Kuya Lin, nabuhay sila. Nabuhay silang lahat at ang bilis lumaki. Anong klaseng mahimalang tubig ba ito? Makakapanumpa siya, na kahit pa, nakabasa siya ng 100 libro sa agrikultura, ay hindi pa rin maipapaliwanag. Ang himalang nangyayari sa kanyang harapan. Nakatayo si Linye sa tuktok, nakatingin sa ibaba, sa malinaw at malaking palaisdaan at, sa buong kabundukan, kung saan mabilis na lumalaki ang mga puno, umaapaw sa kanyang dibdib, ang matinding ambisyon na sakupin ang mundo. Ang Chingching Aquaculture ay simula pa lamang natin. Kapag ang mga punong ito na sumipsip ng enerhiya, ay nagbunga na ng mga mahiwagang peach at prutas. Ang susunod nating sasakupin, ay ang buong bansa at maging ang buong mundo. Ang pinakamataas na merkado ng sariwang produkto, habang ang imperyo ng negosyo ni Linye, ay nagsisimula ng lumawak ng mabilis. Sa isang syudad na 300 kilometro ang layo, sa isang napakarangyang skyscraper, sa opisina sa pinakamataas na palapag. Isang lalaking nakasalamin na may gintong frame, isang malamig at seryosong binata, ang nakatingin sa isang ulat na hawak niya, na may nakasulat na, Luoksha Conchingai Ecological Group, pagsisiyasat sa biglaang pag-usbong. Siya ang nagmamonopolyo sa syudad, ng merkado ng mga mamahaling sariwang produkto, na kumokontrol sa kalahati ng industriya. Ang tagapagmana ng Luyuan Group, na si Chu Xiaojia, bumili ng koi sa halagang 50 milyon. Nilinis ang 30 ektaryang bulok na palaisdaan sa isang gabi, at nagtanim pa ng mga puno sa mabatong bundok. Hinagis ni Chu Xiaojia ang ulat, sa ibabaw ng mesa, at ngumiti ng may halong malamig na kalupitan. Medyo nakakatuwa, pero, sa probinsyang ito, walang kahit anong kumpanya ng sariwang produkto ang mabubuhay, nang hindi nagbabayad ng protection fee sa pamilya Chu. At makakaligtas sa amin. Luoksha Con, tama ba? Magpadala ng mga tao, para turuan ang Boss Lin na ito kung ano ang tunay na kapangyarihan ng pera. Isang matinding labanan sa negosyo laban sa Qinghai Ecological Group, na naglalayong durugin sila. Ang tahimik na papalapit, sa loob ng Qinghai Ecological Compound. Hawak ni Su Chingching ng isang tray gamit ang 2 kamay. Nanginginig ang kanyang paghinga sa sobrang pananabik. Sa loob ng tray, ay may isang peach na kasing laki ng maliit na pakwan. Ganon kalaki. Ang buong prutas ay nagpapakita ng malinaw at bahagyang naaaninag na kulay rosas, na parang inukit mula sa pinakamagandang jade. Sa tabi nito, ay may ilang piraso rin, na kasing laki ng mga ruby, at kumikinang na parang purpurang ginto na mga cherry. Kuya Lin, tingnan mo, hinog na ang unang batch ng mga prutas.
Saan ka nakakita ng ganitong prutas? Para itong prutas ng mga Diyos mula sa hardin ng Reyna. Nasenggot ko lang ang amoy nito. Nawala na agad ang mga pangingitim ng mata ko sa pagpupuyat. Bumuhos ang walang katapusang lakas sa buong katawan ko. Kinuha ni Linye ang kulay esmeraldang peach. Dinama ang umaapaw na, espiritual na enerhiya ng kalikasan sa loob nito. At ngumiti ng may buong kasiyahan. Napaka-perpekto. Dahil sa paghigop ng espiritual na likido at ng 100 taong gulang na pagong. Ang mga puno ng prutas na puno ng nutrisyon. Hindi lang bumilis ng 10 beses ang paglaki, kundi ang bisa rin ng prutas na ito ay sapat na para mabaliw ang mga matatandang mayayaman na takot mamatay. Habang pinagmamasdan nilang dalawa ang mahiwagang prutas, sa labas ng bakuran sa bungad ng nayon, biglang may narinig na nakakabinging ugong ng makina. 8 malalaking off-road na sasakyan na may logo ng Luyuan Fresh Group ang dumating. At direktang hinaranggan ng Luokshakan, angkay sa 100, patungo sa bayan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuyod ang buhok, at may dalang briefcase. Ang bumaba, pinalilibutan ng 12-dosenang mga gwardyang nakaitim. Siya ang vice-presidente ng Luyuan Group, si Wang Biao. Naglakad si Wang Biao hanggang sa tarangkahan ng Qinggai compound. Ni hindi man lang pumatok, at sinipa pabukas ang nakasarang gate na bakal. Naglabas siya ng business card, at parang naglilimos na itinapon ito sa paanan ni Linye. Ikaw siguro si Linye. Ako ang vice-presidente ng Luyuan Group mula sa probinsya. Nagustuhan ng aming Young Master Chu ang prutasan mo, pati na rin ang formula na nakakapaglinis ng tubig. Kumuha si Wang Biao ng dokumento mula sa kanyang bag, at padabog itong ibinagsak sa mesang bato. Pirmahan mo yan. Magbibigay ang Luyuan Group ng 10 milyon para bilhin ang Qinggai Ecological Group mo. 70% ng mga sapi, pati na rin ang lahat ng pangunahing formula ng teknolohiya. Mula ngayon, ikaw ay magiging tauhan na lang ng Luyuan dito sa Luokshakan. Binibigyan ka pa ng grasya ni Young Master Chu. Nang inig sa galit si Su Qingqing. 10 milyon para sa 70% ng sapi at formula. Lantarang pagnanakaw na yan. Ang upa pa lang sa mga bundok na ito, at ang mga naunang infrastruktura. Gumastos na si Kuya Lin ng higit 10 milyon. At hindi pa man lang naibebenta ang mga prutas namin. Anong karapatan ninyong pilitin kaming magbenta? Bakit namin gagawin yun? Dahil dito sa industriya ng sariwang pagkain sa probinsya ng Jiangnan, ang Luyuan Group namin ang batas. Itinuro niya ang mga sasakyan sa bungad ng nayon. Ang mga naglalakihang off-road na sasakyan na nakaharang, na may mga matang puno ng pagmamayabang at pagbabanta. Linye, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit gaano pa kaganda ang mga prutas mo, isang salita lang mula sa Luyuan. Sa buong probinsya ng Jiangnan, walang kahit anong kumpanya ng logistic ang mangangahas na tanggapin ang produkto mo. Walang kahit anong cold chain na sasakyan ang papasok dito sa inyo. Haharanggan ko ang lahat ng daan palabas ng Luokshakan. Puputulin ko ang lahat ng bentahan ninyo. Sa loob ng 1 linggo, ang lahat ng prutas mo sa bundok na ito ay mabubulok lang sa mga puno. Pagdating ng araw na yon, hindi ka lang mawawalan ng puhunan. Kailangan mo pa rin lumuhad para magmakaawa sa akin, kay Young Master Chu, na ampunin ka. Boss Lin, kumalaban sa mga kapitalista, ang isang hamak na magsasakang tulad mo, ay wala ng ibang kawala. Pirmahan mo na. Sa harap ng lantarang pagbabantang ito, ang ekspresyon sa mukha ni Linye ay hindi man lang nagbago, hindi man lang niya tiningnan ang mapang-abusong kontratang iyon. Sa halip, kinuha niya sa mesa ang isang purple gold na cherry, at dahan-daang inihagis sa kanyang bibig. Pagputok ng katas nito, isang napakabangong amoy ang agad na ng ibabaw, sa masangsang na amoy ng tabako ni Wang Biao. Luyuan Group. Hinaranggan ang daanan ko sa lupa. Kumuha si Linye ng tissue at pinunasan ang kanyang mga kamay, na parang nakatingin sa isang payaso. Vice President Wang, iniisip mo ba na ang kapangyarihan mo ay sapat na para takpan ang langit at araw? Binibigyan na ng pabor, nagmamatigas pa. Mabuti, tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Makinig kayong lahat. Harangan niyo ang pasukan ng nayon. Kahit isang langaw, huwag niyong paliparin palabas. Qinggai Ecology. Eksakto nang ibibigay na ni Wang Biao. Ang utos na ay lockdown. Isang nakakabinging ugong. Ang biglang umalingaw-ngaw mula sa langit. Napakalakas ng tunog na ito, na natabunan pa ang sigaw ni Wang Biao. Nayanig ang mga eardrum ng lahat, hanggang sa mamhid ang mga ito. Si Wang Biao at ang 12-dosenang gwardyang nakaitim ay napatingala na lang. Nanlaki agad ang kanilang mga mata, at halos malaglag ang kanilang mga panga. Makikita sa himpapawid ng Luokshakan na bigla na lang may lumitaw na 6 na malalaking transport helicopter.
Ang malakas na hanging dala ng mga propeller ay hamampes kina Wang Biao, kaya pumapagaspas ang kanilang mga suit, at halos hindi sila makatayo ng maayos. At sa pinakaunang, marangyang business helicopter, ay may nakatatak na isang napakalaking, purong gintong logo. International Seafood Chamber of Commerce Global Special Supply. Dahan-daang lumapag ang helicopter sa bakanteng lote sa labas ng Qinggai Compound. Bumukas ang pinto. Ang boss ng International Seafood Chamber of Commerce, na si Zhu Wanshan, kasama ang isang grupo ng mga sikat na dayuhang bodyguard, ay masiglang naglakad palapit. Hindi man lang pinansin ni Boss Zhu ang nasa tabi niyang hinampes ng hangin, na si Wang Biao na halos matomba na. Diretso siyang lumapit kay Lin Ye, at buong paggalang na yumuko ng malalim. Kapatid na Lin, natanggap ko ang mensahe mo. At agad-agad, kung pinakilos ang Chamber of Commerce, sa buong Greater China Region, ang lahat ng transport helicopter, para pumunta rito. Diyos ko! Kanina habang nasa helicopter ako, ang mga prutas mo sa buong bundok, ang enerhiyang inilalabas ng mga ito, ay mas nakakagulat pa kaysa sa isang emperador. Ang mga namungunang Royal Consortium sa Middle East, nang makita ang test data na ipinadala ko, ay talagang nabaliw na. Si Wang Biao na nakatayo sa gilid, ay parang tinamaan ng kidlat, tulala at hindi makagalaw. Siyempre kilala niya si Zhu Wanshan. Siya lang naman ang pinakamalaking isda sa International Chamber of Commerce. Sa harap ni Zhu Wanshan, ang Liuan Group nila ay isang maliit na insekto lang sa probinsya. Ngumiti ng nakakaloko si Lin Ye. Sinulyapan si Wang Biao, at tumango kay Boss Zhu. Kapatid na Zhu, may nagsabing haharangin daw ang mga kalsada ko, para mabulok ang mga prutas ko sa puno. Wala po akong magagawa, kaya nagpatawag na lang ako ng chopper para i-airlift. Pagkarinig nito ni Boss Zhu, biglang nagdilim ang mukha niya. Lumingon siya ng masama kina Wang Biao. Ang aura niya bilang isang makapangyarihang boss ay lumabas, kaya halos hindi makahinga si Wang Biao. Nilabas ni Boss Zhu ang kanyang cellphone, at may tinawagan. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong ang Liuan Group ng Jiangnan Province, at ang lahat ng fresh produce import at export channels nila, ay higpitan ng inspeksyon. Hindi ba mahilig silang mangharang? Hayaan ninyong ang sarili nilang mga produkto, ay mabulok lahat sa mga container sa customs. Clack, nanghina ang mga tuhod ni Wang Biao, at napaluhod sa sahig. Alam niya, na kayang-kayang gawin ito ni Zhu Wanshan. Isang salita lang, kaya nitong palugihin ang Liuan Group, ng bilyon-bilyon, at tuluyang mabankrupt. Boss G, Boss Lin, kami na po ang bahala. Luluhod po kami at hihingi ng tawad sa inyo. Maawa po kayo sa amin. Hindi man lang kumurap si Lin Ye. Ching ching. Samahan mo ang mga tao ni Boss Zhu sa bundok para mamitis ng prutas. Tungkol naman sa mga basurang ito, paalisin mo na sila kasama ng mga bulok nilang sasakyan. Huwag nilang dumidumihan ang lupa ng nayon natin. Sa ilalim ng ugong, ng mga propeller ng chopper, si Wang Biao ay parang asong bahag ang buntot, na nagmamadaling tumakas kasama ang kanyang convoy. Habang ang jade peaches ni Lin Ye, at purple gold cherries, ay maingat na isinakay ng balto-balto, sa loob ng mga helicopter. Malapit na itong ibenta sa halagang 100,000 bawat isa. Isang napakabaliw na presyo, at babagsak sa pinakamataas na sirkulo ng mga bilyonaryo sa mundo. Ang pangalan ng Qinggai Ecological Empire, sa araw na ito, ay opisyal na umangat mula sa nayon, patungo sa tuktok ng mundo. At ang Luoxacan, ay naging isang banal na lugar, sa paningin ng mga bilyonaryo. Araw-araw, hindi mabilang na mga luxury cars, ang gustong pumasok sa nayon, para lang makabili ng isang sikat na prutas na nakakapagpalakas ng katawan. O kaya naman, isang maswerteng koi fish para sa bahay. Sa opisina ng komite ng Luoxacan, siksikan ang mga tao. Nakaupo si Lin Ye sa kabisera. Si Secretary Chen at ilang opisyal ng nayon, ay magalang na nakaupo sa gilid. Hawak ang makakapal na kontrata, ang buong lakas paggawa ng nayon. Halos nandito na ang lahat. Pigil hininga sila. Naghihintay kay Lin Ye na ay anunsyo ang Qinggai Group. Phase 2 expansion plan nito. Kumatok si Lin Ye sa mesa. Hindi kalakasan ang tunog, ngunit may taglay na awtoridad na hindi pwedeng questionin. Ang fish pond ng mga Zhao ay tuluyan ng nalinis. Plano ko doon, itayo ang pinakamalaking greenhouse aquarium sa buong mundo. Bukod pa rito, palalakihin pa ang sakop ng 3 kalbong bundok. Lahat ng lupa sa nayon, basta't gusto ninyong mamuhunan. Akong si Lin Ye, bibilhin lahat ng 5 beses sa pinakamataas na presyo sa merkado, para bigyan kayo ng dividendo. Ang mga taga-nayon sa ibaba, ay nagbigay ng masigabong palakpakan. Mabuhay si Boss Lin. Ang ating Luoxacan, magkakaroon na rin ng pinakamayaman sa mundo. Tiningnan ni Secretary Chen ang nasa harapan niya. Sa loob ng wala pang 1 buwan, binago na, ng binatang ito ang kapalaran ng buong nayon. Punong-puno ng emosyon. Boss Lin, hindi, Chairman Lin, dinala mo ang buong nayon sa kasaganaan.
Dati, ang nayon natin ang pinakamahirap sa buong bayan. Ngayon, kahit ang mayor araw-araw akong tinatanong kung kailan siya pwedeng bumisita rito. Ngumiti lang ng bahagya si Linye. Sa hindi kaliwang kalsada ng nayon, isang wheelchair ang dahan-daang itinutulak. Nakaupo rito ang na-stroke at lumpong. Si Zhao Fugi, tabingi ang bibig at tumutulo ang laway. Kahit gising na siya, wala na siya sa katinoan. Araw-araw, nakatingin lang siya sa langit, at nauutal na sumisigaw. 30 milyon. Ang mga isda ko. Tiningnan ni Zhao Gang ang kalangitan sa di kalayuan, kung saan patuloy na lumalapag ang mga transport helicopter. Naririnig ang hiyawan ng buong nayon. Naalala niya kung paano niya noon, dahil sa 500 piso, pinahiya si Linye. Naalala niya kung paano, dahil sa kasakiman, sa maliit na dibidendo, itinaboy niya ang tunay. Nahenyo sa teknolohiya. Linye, ibalik mo sa akin ang buhay ko. Dapat akin ang kayamanang iyan. Akin yan. Parang baliw siyang tumakbo papunta sa direksyon kung saan lumapag ang helicopter. Ngunit pinigilan siya ng ilang malalaking security guard at itinapon sa kanal na parang isang maliit na manok. Nagkataong dumaan ang sasakyan ni Linye. Hindi man lang niya ibinaba ang bintana para tingnan ang mag-ama. Para sa kanya ngayon, ang mag-amang Zhao ay mas mababa pa sa alikabok sa tabi ng kalsada. Isang buwan ang lumipas. Sinalubong ng Luoxapan, ang pinakagranding araw sa kasaysayan nito. Puno ng dekorasyon at ilaw ang buong nayon. Ang red carpet, mula sa bungad ng nayon, ay nakalatag hanggang sa taniman ng prutas sa likod ng bundok. Libo-libong bisita mula sa buong mundo ang nagtipon-tipon dito. Kahit ang mga kinatawan ng royal family mula sa Middle East ay nagpadala ng mga tao para magbigay ng red along purong ginto na nagkakahalaga ng 10 milyon. Su Qingqing ay nakasuot ng purong puting, custom-made na wedding dress na pinalamutian ng daan-daang maliliit at kumikinang na diamante, kasama ang kanyang ama, na ngayon ay nakakalakad na mag-isa. Hawak kamay na dahan-daang naglalakad sa red carpet. Ang Su Qingqing ngayon ay hindi lang general manager ng Qinghai Group, kundi pati na rin sa probinsya ng Jiangnan. Ang pinaka-eleganteng socialite, dahil sa matagal na pag-aalaga ni Linye. Kutis porselana ang balat niya. Sa kanyang mga matay makikita ang walang katulad na kumpiyansa. Nang ibigay ng ama ni So ang kamay ng kanyang anak sa mga kamay ni Linye, naluha ang matanda. Linye, siya lang ang nag-iisa kong prinsesa. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo. Mahigpit ding hinawakan ni Linye ang kamay ni Su Qingqing. Sa harap ng buong nayon at mga bisita mula sa buong mundo, formal siyang nagdeklara. Akong si Linye ay nagsimula sa wala, minsang itinuring na parang langgam. Pero ako ang gumagawa ng sarili kong kapalaran, hindi ang langit. Mula sa araw na ito, si Qingqing na ang buhay ko. Itong Luoxapan, itong malawak na taniman ng prutas, at ang lahat ng yamang tubig na ito, ay ang aking alay na dot para sa kanya. Nagpalakpakan ng malakas ang mga tao. Sakto namang, mula sa direksyon ng Wei Hukeng. Biglang, may narinig na, malakas na lagaslas ng tubig na parang itanggal ng dragon. Swoosh! 20 dambuhalang koi fish, sabay-sabay na tumalon mula sa tubig. Sa ilalim ng sikat ng araw, bumuo sila ng isang malaking gintong arko. Yung dambuhalang haring isda na kasing laki ng Hilingen ay umahan din sa pampang, at naglabas ng malalim na itanggal. Tila binabati ang kanilang hari. Yumuko si Linye, at buong pagmamahal na hinalikan ang mga labi ni Su Qingqing. Humulan ng mga pulang talulot ng bulaklak. Ang mga helicopter sa himpapawid ay nagbuga ng makukulay na usok na bumuo ng malaking pangalang Qing. At makalipas ang maraming taon, matagal nang pinalitan ng pangalan ng Luoxapan bilang Qinghai Wonderland. At naging pinakamagandang ecological reserve sa buong mundo, at pinagkukunan ng mga mamahaling sariwang pagkain sa pinakamataas na bahagi ng bundok, sa ilalim ng puno ng peach. Mahilig pa ring humiga si Linye sa kanyang silyang yantok, hawak ang isang tsaa, habang pinapanood sa di kalayuan. Sa damuhan, ang dalawa niyang anak na naghahabulan at naglalaro, si Su Qingqing, na nagretiro na sa negosyo, ay nakaupo sa tabi niya, at marahan siyang pinapaypayan. Lin, tumawag ulit si Boss Zo kahapon. Sabi niya, yung mga Yuhua Hairy Crabs daw, na isinubasta sa Dubai, ay umabot sa presyong 1 milyon bawat isa. Tinatanong niya kung kailan tayo maaaring magdagdag ng supply. Napapikit si Linye, habang nakatingin sa kanyang dibdib, kung saan ang kanyang kwintas ay kumikinang, na parang may umaagos na tubig sa loob ng berdeng jade, at ngumiti ng bahagya. Sabihin mo sa kanya, huwag magmadali, mas malakas ang alon, mas mahal ang isda. Ang mga kayamanan natin ay para lang sa mga karapat-dapat.